Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3171-79. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Supreme Powerhouse Divinity. Nabigla si Alvin sa biglang bulalas ng Profound Divine Metal, ng Chaos Divine Flame, at ng Chaos Divine Earth. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya silang ganito kasabik. Ano ang isang Supreme Powerhouse Divinity? Tanong ni Alvin sa tatlong banal na elemento ng may pagtataka. Gayunpaman, walang tugon mula sa kanila. Marahil, gulat pa rin sila. Sa huli, ang tanging naitanong niya kay Jovan ay, ano ito, Jovan? Sa kanyang palagay, tiyak na may kaunting pag-unawa si Jovan dito. Seryosong sumagot si Jovan, wala akong ideya. Ang alam ko lang ay may kaugnayan ito sa isang kakilakilabot na Supreme Powerhouse. Bukod doon, alam kong umaakma ito sa batas ng kalawakan at nakikinabang ang mga gumagamit nito. Matagal ko na itong hawak pero masyado akong tanga para malaman kung ano ito. Pinupuno nito ang batas ng kalawakan at nakikinabang ang mga gumagamit nito. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Jovan. Nagtanong siya ng may pagtataka, saan mo ito nakuha? Naalala ni Alvin na tinukoy ito ng tatlong banal na elemento bilang ang kataas-taasang powerhouse divinity, ngunit wala siyang ideya kung ano ito. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng isang kataas-taasang powerhouse. Ang mga kataas-taasang powerhouse ang pinakamalakas na nilalang na umiiral sa langit at lupa, at napakakaunti sa kanila. Ang mga kaharian ng mga Diyos na nasa mas mataas na antas kaysa sa mga kaharian ng Devata ay nilikha ng mga kataas-taasang powerhouse. Ito pa lamang ay nagpapakita kung gaano kalakas at kalakas ang isang kataas-taasang powerhouse. Ipinaliwanag ni Jovan, 100 taon na ang nakalilipas, noong ako ay isang Golden Celestial pa lamang, ako at ang ilang mga kaibigan ay ginalugad ang Supporting Fall Nation gamit ang mga powerhouse mula sa aming mga pamilya na nagpoprotekta sa amin. Isang araw, nakarating kami sa madilim at madilim na latian. Gaano man namin kahirap subukan, hindi namin mapalawak ang aming banal na kamalayan sa latian. Sa paano man, nahiwalay ako sa aking mga kaibigan. Nag-iisa at natatakot, naghintay ako ng ilang araw sa latian bago ako natagpuan. Sa mga ilang araw na iyon na ako ay nag-iisa, ang kawalan sa aking paligid ay nag-iba at nag-alunalon. Sa isang punto, sa pamamagitan ng isang spatial wane, nakita ko ang dalawang figure na naglalaban. Alam mo kung gaano katikot ang spatial turbulence, tama ba? Kahit ang mga Heavenly Emperor ay maaaring hindi mabuhay kung sila ay maipit sa isang spatial turbulence. Gayunpaman, sa kabila ng turbulence, ang dalawang figure ay ganap na hindi naapektuhan. Bukod dito, gumalaw sila na parang namamasyal sa parke. Dahil dito, maiisip mo kung gaano sila kalakas. Hindi ko alam kung gaano sila katagal lumaban, ngunit pinanood ko sila ng isang araw at isang gabi. Noong una ko silang makita, ang isa sa kanila ay malubhang nasugatan at ang isa naman ay medyo bumuti na. Ang isa na nasa disadvantageous na posisyon ay piniling tumakas. Natural lang, hinabol ng kabilang panig. Ang isa na tumatakas ay nagkataong nakita ako noong tumatakas siya. Walang imek, inilabas niya ang batong ito at inihagis sa akin. Pagkatapos noon, pumalakpak siya ng isang beses at bumalik sa normal ang lahat. Walang kaguluhan, walang puwang, at walang mga alon o distortion sa kawalan. Para bang panaginip lang ang lahat. Bahagyang hindi makapaniwala ang makikita sa mga mata ni Jovan habang patuloy niyang sinasabi, natural lang, alam kong kahit anong ibigay sa akin ng lalaki ay pambihira kaya itinago ko ang aking spatial ring. Simula noong engkwentrong iyon, paminsan-minsan ay napapanaginipan ko ang lalaking nagpapakita ng iba't ibang teknik. Noong una, hindi ko masabi kung ano ang mga teknik na iyon. Pagkatapos ko lang malaman ang tungkol sa batas ng kalawakan, saka ko lang napagtanto na ang teknik na ipinakita niya sa akin ay may kinalaman sa batas ng kalawakan. Natural lang, hanggang doon lang ang aking kaalaman. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang mga ito. Dahil isa ka ng 10 Directions Celestial Duke at naunawaan mo na ang batas ng kalawakan, sa tingin ko mas bagay sa iyo ang batong ito. Mabubuo lang ito ng alikabok sa akin. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang bato kay Alvin. Hindi kumilo si Alvin para kunin ang bato.
Siya ay lubos na natigilan at nawala sa kanyang iniisip. Hindi sila naapektuhan ng spatial turbulence at gumalaw sila na parang naglalakad lang sa isang parte. Ang spatial turbulence sa labas ng Devata realms ay ibang-iba ang antas kumpara sa turbulence sa labas ng mga mundane realms. Halos imposible para sa mga Heavenly Emperor na makaligtas sa spatial turbulence. Sabi ng Divine Elements. Bumilis ang paghinga ni Alvin nang maisip niya ito. Nako, bilasan mo at kunin mo na. Nako, isa itong napakagandang engkwentro. Dahil dito, magiging maayos ang iyong kinabukasan. Wala nang mas mahalaga pa rito sa langit at lupa. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang mga boses ng Deep Divine Metal, ang Chaos Divine Flame, at ang Chaos Divine Earth. Para bang natatakot silang baka magbago ang isip ni Jovan at tumanggi na ibigay kay Alvin ang bato. Ano iyon? May kinalaman ba ang Supreme Powerhouse Divinity na ito sa isang Supreme Powerhouse? Ang Supreme Powerhouse Divinity ay ang asensyang iniwan ng isang Supreme Powerhouse matapos gugulin ang kanyang buhay sa pag-unawa sa isang partikular na batas. Walang sino man ang may kakayahang makuha ang asensya ng isang Supreme Powerhouse kung ang Supreme Powerhouse ay ayaw, panimulang paliwanag ng Chaos Divine Fire, sabi ng kaibigan mo na panaginipan niya ang lalaking nagpapakita ng iba't ibang pamamaraan pagkatapos niyang makuha ang bato. Batay sa kanyang paliwanag, tila ang Supreme Powerhouse na nagbigay sa kanya ng bato ay ganap ng nakapag-master ng batas ng kalawakan. Nangangahulugan ito na ang Supreme Powerhouse ang may pinakamataas na pag-unawa sa batas ng kalawakan. Tanging ang isa pang Supreme Powerhouse na nakapag-master din ng batas ng kalawakan ang makakapantay sa kanya. Sa tonong ito, walang makakapantay sa iyong bilis sa pag-unawa sa batas ng kawakan. Hindi na kailangang sabihin, ang aming bilis ay hindi makakapantay sa batong ito pagdating sa pag-unawa sa batas ng kalawakan. Pagkatapos ng maikling paghinto, bumantong hininga ito, itinago ito ng kaibigan mo sa loob ng 100 taon, pero hindi niya man lang naunawaan ang batas ng kalawakan na fundamental na kalaliman, ang space elemental na kalaliman. Mukhang wala talaga siyang kapalaran sa batas ng kalawakan. May mga batas ang mga cultivator na lubos nilang kinagigiliwan. Kaya naman, madaling maunawaan ng ilang cultivator ang isang batas ngunit mahihirapan silang umunawa ng ibang uri ng batas. Malinaw na walang kaugnayan si Jovan sa batas ng kalawakan. Kung mayroon mang kahit kaunting kaugnayan ang isang tao sa batas ng kalawakan, pagkatapos niyang magtaglay ng Supreme Powerhouse Divinity sa loob ng 100 taon, malamang ay napakahusay na niya sa batas ng kalawakan ngayon. Huminga ng malalim si Alvin nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Flame. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa pananabik habang tinitingnan ang Supreme Powerhouse Divinity sa palad ni Jovan. Gamit ito, magiging madali para sa kanya ang pag-unawa sa batas ng kalawakan sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pananabik, seryoso siyang nagtanong, Jovan, alam mo ba kung gaano kahalaga ang bagay na ito? Hindi mahalaga kung gaano ito kahalaga, 100 taon ko na itong hawak, at hindi ko magamit lahat. Dahil naunawaan mo na ang batas ng kalawakan, nakatadhana para sa iyo ito. Huwag kang mahiya, at kunin mo na lang, nakangiting sabi ni Jovan. Ito ay isang Supreme Powerhouse Divinity. Ikinwento ni Alvin ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa hugis brilyante na batong itim na bato mula sa 3 banal na elemento kay Jovan nang walang itinago sa halip na kunin ito. Halatang nagalit ang Chaos Divine Earth sa ginawa ni Alvin. Sumigaw siya, anong ginagawa mo? Tanga! Hindi niya hahayaang makuha mo yan pagkatapos mong sabihin sa kanya ang lahat. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin ang Chaos Divine Earth. Namuhay siya ayon sa sarili niyang mga prinsipyo. Bukod dito, tinatrato siya ni Jovan na parang kapatid niya. Paano niya malilinlang si Jovan? Kaya ang dalawang lalaki ay mga Supreme Powerhouse, mga nilalang na mas malakas pa kaysa sa mga Heavenly Emperor. Nabigla si Jovan sa paliwanag ni Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, nasa sabik niyang sinabi, kapatid na Darfield, panatilihin mo ito. Sigurado akong sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity na ito, mas magiging dakila ang iyong tagumpay. Ang hinihiling ko lang ay maalala mo ako kapag naging Supreme Powerhouse ka na at paminsan-minsan ay bisitahin mo ako upang makapag-inuman tayo ng magkasama. Kahit na matapos malaman kung gaano kahalaga ang batong hugis diamante, iginiit pa rin niya na dapat itong makuha ni Alvin. Dapat mong panatilihin ang Supreme Powerhouse Divinity. Sino ang nakakaalam?
Baka balang araw ay mauunawaan mo rin ang batas ng kalawakan. Taos-pusong sabi ni Alvin. Kunin mo na. Alam ko ang limitasyon ko. Umiling si Jovan. Tumawa siya bago sinabi, sa katunayan, salamat sa iyo, tinanggap ako ng unang pinuno ng sekta bilang kanyang direktang disipulo. Naniniwala ako na habang lumalaki ang iyong mga nagawa, mas lumalaki rin ang aking mga nagawa sa Copland Celestial Sect. Kunin mo na ang Supreme Powerhouse Divinity. Ituring mo itong pamumuhunan ko sa iyo. Tinrato niya ang Supreme Powerhouse Divinity ng casual na parang isa lamang itong ordinaryong bato. 3,172. Sa wakas, kinuha ni Alvin ang bato. Sa kabila ng laki, mas mabigat ito kaysa sa kanyang inaakala. Senior Chaos Divine Flame, maaari ko bang ilipat ang World Cleansing Divine Water kay Jovan? Tanong ni Alvin. Dahil ibinigay sa kanya ni Jovan ang Supreme Powerhouse Divinity, gusto niyang bigyan si Jovan ng higit pa bilang kapalit. Bagamat tinanggap si Jovan bilang direktang disipulo ng unang sect leader ng Copland Celestial Sect dahil sa kanya, wala ito kumpara sa Supreme Powerhouse Divinity. Oo, kaya mo. Gayunpaman, malabong kikilalanan siya ng World Cleansing Divine Water bilang amo nito kaya baka iwan siya nito, sabi ng Chaos Divine Flame. Kung gayon, pananatilihin ko na lang si Jovan sa tabi ko. Sa pamamagitan ng ating presensya, maniniwala ang World Cleansing Divine Water na karapat-dapat si Jovan na maging amo nito, tama ba? Sabi ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi, buntong hininga ng Chow Divine Flame, dahil nasa katawan mo kami, hindi kami maaaring makialam kung may ibang World Cleansing Divine Water na aatake sa World Cleansing Divine Water na nasa katawan ni Jovan. Tutal, makakasama rin ni Jovan ang kapangyarihan namin. Kung ililipat mo sa kanya ang World Cleansing Divine Water, aasa na lang siya sa lakas niya para kilalanin siya nito bilang amo nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Sa huli, nagpasya pa rin siyang ibigay ang World Cleansing Divine Water. Gayunpaman, tumanggi si Jovan na tanggapin ang kanyang mabait na kilos matapos mapagtanto kung ano iyon. Jovan, kung tatanggi kang tanggapin ito, ibabalik ko sa iyo ang Supreme Powerhouse Divinity. Ang Supreme Powerhouse Divinity na ito ay mas mahalaga kaysa sa isang pangalawang anyong World Cleansing Divine Water. Determinadong sabi ni Alvin. Sa huli, walang nagawa si Jovan kundi tanggapin ito. Paalala ni Alvin sa kanya, natutulog pa rin ito. Kapag nagising ito, nasa iyo na kung paano mo ito kikilalanin bilang Panginoon nito. Tumanggaw si Jovan. Ginugol ni Alvin ang sumunod na 2 araw sa isa sa mga silid sa tirahan ni Jovan. Ikinwento niya ang kanyang paglalakbay upang makuha ang prutas ng banal na sakripisyo sa langit. Pawis na pawis si Jovan matapos niyang marinig ang karanasan ni Alvin. Tungkol naman sa pagpasok sa yungib ng mga leon. Ang muling nagkatawang taong emperador ng langit ay tunay na pambihira para makaisip ng ganito kalaking plano. Mabuti na lang at may mga kahangahangang bagay kayo ni Ling Joyon. Kung hindi, pareho kayong naisakripisyo sa puno ng langit na sakripisyal na banal na prutas. Sa nakalipas na 2 araw, hindi nakapag-cultivate si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating gabing pagtulog, matagumpay niyang naunawaan ang batas ng Transportation DPT ng Kalawakan. Natural lamang na lahat ng ito ay salamat sa Supreme Powerhouse Divinity. Dahil mayroon ka ng pangunahing kaalaman sa Transportation DPT, natural lamang na nagawa mong maunawaan ito ng lubusan sa tulong ng Supreme Powerhouse Divinity, sabi ng Chaos Divine Flames. Malinaw na hindi nakakagulat na nagawa ni Alvin na lubos na maunawaan ang Transportation DPT sa maikling panahon. Kung tutuusin, ang Supreme Powerhouse Divinity ay naglalaman ng asensya ng isang Supreme Powerhouse na lubos na nakabisado ang batas ng kalawakan. Gamit ang Supreme Powerhouse Divinity, walang duda na madaling matututunan ni Alvin ang batas ng kalawakan sa hinaharap. Sa kasalukuyan, naunawaan na ni Alvin ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Sandali na lamang bago niya naunawaan ang natitirang 2 lalim mula sa batas ng kalawakan sa tulong ng Supreme Powerhouse Divinity. Bago umalis sa Copland Celestial Sect, tinanong ni Alvin si Jovan, "Jovan, gusto mo bang sumama sa akin sa Profound Nether Mansion?" Hanggat handa si Jovan, isasama niya si Jovan sa Profound Nether Mansion. "Gusto ko sanang sumali sa Profound Nether Mansion, pero gusto kong sumali gamit ang sarili kong lakas sa halip na umasa sa mga koneksyon mo," nakangiting sagot ni Jovan.
Nang marinig ang paniniwala ni Jovan, hindi na hinikayat ni Alvin si Jovan. Sige. Hihintayin kita sa Profound Nether Mansion kung gayon. Sa ikalawang araw pagkatapos bumalik ni Alvin sa Profound Nether Mansion, tinawag siya ni Marcus palabas ng kanyang silid. Anong nangyayari? Naguluhan si Alvin. Base sa ekspresyon ni Marcus, malinaw na may nangyayari. Nandito si Johan at isa sa mga vice-sect leader ng Red Leaves Mansion para makipagkita sa iyo. Gusto mo ba silang makilala? Kung hindi, tatanggihan ko sila para sa iyo, sabi ni Marcus. Tiyak na magiging maasikaso ang Profound Nether Mansion dahil narito ang isang Vice Mansion Master ng Red Leaves Mansion. Gayunpaman, kung tatanggi si Alvin na makipagkita sa kanila, tatanggihan pa rin sila ni Marcus ang ni Alvin. Hindi na kailangan yan. May appointment ako sa kanya. Bahagyang nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na bibisita si Johan ng ganito kabilis. Matapos malaman na pansamantalang nananatili si Johan sa estate ng Profound Nether Mansion, dali-dali niya itong sinalubong. Alvin, nagkita tayo ulit. Bati ni Johan kay Alvin pagkarating niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at ibinigay ang floating image pearl kay Alvin. Ito ang floating image pearl na ipinangako ko sa iyo. Tinanggap ni Alvin ang floating image pearl kahit hindi na ito kapaki-pakinabang ngayong taglay na niya ang Supreme Powerhouse Divinity. Tutal, sino ang mag-aakala kung mapapabilis pa niya ang kanyang pag-unawa pagkatapos mapanood ang recording? Bagamat maliit ang posibilidad, gusto pa rin niya itong subukan. Pagkatapos noon, nagpatuloy sa pag-uusap sina Alvin at Johan. Medyo nagulat si Alvin na hindi binanggit ni Johan ang kanyang pinagmulan. Sa katunayan, marami siyang natutunan tungkol sa 10 pangunahing angkan at 5 nangungunang sekta sa Southern Heaven Territory mula kay Johan na hindi na itala sa mga scroll o memory celestial talisman na kanyang nakita. Alvin, may isa pa akong bagay. Sandaling tumigil si Johan at sinuri ang kanyang paligid na parang sinisiguradong walang nakikinig. Pagkatapos, nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Nabalitaan kong binuksan na ng Blood Skull Gang ang kaso mo. Ang misyong patayin ka ay aktibo na muli. Noong una, inakala nilang pinatay ka na ng reincarnated Celestial Emperor. Gayunpaman, sumikat ka na pagkatapos ng iyong pagganap sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm kaya narinig na rin nila ito. Tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan pagkatapos niyang magsalita. Dahil dito, natuklasan ni Alvin na may alam si Johan tungkol sa kanya. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi nagtanong si Johan tungkol sa kanyang pinagmulan. Tinaasan niya ng kilay si Johan at nagtanong, paano mo nalaman na hinahabol ako ng Blood Skull Gang assassin? Huwag mong intindihin ng mali. Wala akong kinalaman sa Blood Skull Gang. Naikwento ito sa akin ng isang kaibigan ko, umiling si Johan at sinabi nang makita ang hinala sa mga mata ni Alvin, ang kanyang ama ay isang elder sa Blood Skull Gang. Sa katunayan, nalaman lamang ni Johan noong isang araw na ang Blood Skull Gang ang pumalit kay Alvin. Matapos siyang matanggal, sinubukan siyang aliwin ng kanyang kaibigan sa pagsasabing hindi magtatagal si Alvin maliban kung mananatili si Alvin sa ari-arian ng Profound Nether Mansion habang buhay dahil ang Blood Skull Gang ay naghahanap ng dugo ni Alvin. Alvin, dapat mong isama si Inspector Chi kung sakaling umalis ka sa lupain ng Profound Nether Mansion. Dahil siya ang nagdala sa iyo rito mula sa Simplicity Celestial Sect, tiyak na aalagaan kanya ng mabuti, lalo na ngayon na naging napakahalaga mo na sa Profound Nether Mansion, seryosong sabi ni Johan, kung hindi makakasama si Inspector Chi, dapat mong hanapin ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Sigurado akong paprotektahan kanya dahil kailangan ka na ngayon ng mansyon. Kung hindi ka masaya na manatili sa Profound Nether Mansion, magpadala ka lang ng mensahe sa akin. Ay papasundo kita sa ating matandang ninuno sa Red Leaves Mansion. Hanggat miyembro ka ng Red Leaves Mansion, hindi ka namin hahayaang pati ng mga mamamatay tao ng Blood Skull Gang. Malinaw na taos-puso ang kanyang mga salita. Bakit mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Tiningnan ni Alvin si Johan ng may pagmamasid. Kung papatayin ako ng Blood Skull Gang, ikaw at ang iba pang 5 tao ang makikinabang dito. Tama ka. Gayunpaman, ako, si Johan, ay hindi isang taong gagamit ng ganoon kababang taktika para makuha ang gusto ko. Kung gusto kitang talunin, tatalunan kita gamit ang sarili kong lakas at sa matuwid na paraan, may kumpiyansang sabi ni Johan.
Ang prangka at tapat na pag-uugali ni Johan ay tiyak na nag-iwan ng magandang impresyon kay Alvin. Bilang kapalit ng iyong kabaitan, hindi na ako makikipag-ugnayan sa ibang tao para labanan ka sa susunod na pagkikita natin sa gitnang kaharian. Nakangiting sabi ni Johan, natatakot akong hindi kita mapapantayan kung hindi ka makikipagsanib puwersa sa ibang tao. Dapat kang maghintay ng ilang taon bago magsalita ng ganyan. Hindi porket hindi ako ang katapat mo dati ay hindi na ako ang katapat mo ngayon. Matapos lubos na maunawaan ang transportation profundity, ang bilis ni Alvin ay kapantay na ngayon ng 6 na pinakamalakas na 10 direction celestial duck sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Territory. Kaya naman, tiwala siyang matatalo niya si Johan ng walang tulong ni Tiara kung sakaling magkita silang muli sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Territory. Mukhang may tiwala ka sa sarili. Inaabangan ko ang araw na magkikita tayo sa gitnang kaharian. Bagamat bahagyang nabigla si Johan sa mga sinabi ni Alvin, tila hindi niya ito naisip. Hindi niya ikalang mabilis na gagaling si Alvin sa ganoong kaikling panahon hanggang sa puntong nagawa siyang talunin ni Alvin ng walang tulong. Sa bilis, hindi siya kayang talunin ni Alvin. Bukod dito, 70% siyang may kumpiyansa na matatalo niya si Alvin sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa bilis. Pagkatapos magpaalam ni Alvin kay Johan, bumalik na siya sa kanyang tirahan. Kailangan kong mauna ng sunod-sunod sa loob ng 12 buwan. Kung papalarin ako, madali akong makakapasa sa pagsusulit ng Imperial Tutor Pavilion. Medyo kumpiyansa si Alvin na makapasa sa pagsusulit ng Imperial Tutor Pavilion. 3,173. May kalahating buwan pa bago muling mag-reset ang ranggo ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa sandaling ito, 5 sa 6 na taong nasa unang 6 na pwesto ang umalis na sa Middle Realm. Sa 5 tao, si Alvin lang ang kusang umalis habang ang 4 ay inilipat palabas ng Middle Realm dahil tapos na ang kanilang oras sa Middle Realm ngayong buwan. Iilang tao na lang na nasa top 30 ang nasa Middle Realm pa rin. Sa tingin ko ay wala pang malaking pagbabago sa ranking hanggang sa katapusan ng buwan. Hindi ako sigurado sa ibang ranggo, pero sigurado akong hindi magbabago ang unang pwesto. Tama. Nakaipon siya ng mahigit 1,000 puntos, at nalampasan pa niya ang taong nasa pangalawang pwesto na may halos kalahati ng puntos ng taong iyon. Sa ganitong sitwasyon, ligtas ang kanyang pwesto sa tuktok. Karamihan sa mga tao mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions ay siguradong hindi magbabago ang ranggo ni Alvin ngayong buwan at mananatili siya sa unang pwesto. Di nagtagal, ang balita tungkol sa isang hindi kilalang disipulo mula sa Profound Nether Mansion na umakyat sa tuktok ng scoreboard ay lalong kumalat. Natural lamang na pumukaw ito ng interes ng maraming tao. Hindi nagtagal, maging ang 10 major clans at top 5 sects sa Southern Heaven Territory ay nalaman na rin ang tungkol kay Alvin. Siyasatin ang pinagmula ng disipulong iyon ng Outer Court mula sa Profound Nether Mansion. Isa siyang 10 direction celestial duke at sinasabing nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Higit sa lahat, wala pa siya sa 100 taong gulang. Nang matanggap ang balitang ito, ang mga matataas na opisyal mula sa 10 pangunahing angkan at 5 nangungunang sekta ay hindi nag-aksaya ng oras at ipinadala ang kanilang mga tauhan upang imbestigahan si Alvin. Natural lang, ang Sullivan Clan, ang clan na nasa ilalim ng Profound Nether Mansion, ay nagpadala ng isang tao sa Profound Nether Mansion upang makipagkita sa Mansion Master ng Profound Nether Mansion dahil kay Alvin. Hindi nagtagal at nalaman ng 10 pangunahing angkan at nangungunang 5 sekta na si Alvin ay nagmula sa Simplicity Celestial Sect at kinain ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Dahil dito, ipinapalagay nila na ang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ni Alvin ay hindi kasing langit ng kanilang inaakala. Iniugnay nila ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Itinuring nila ang kanyang talento na katulad ng mga peak overarching heavenly supreme celestials na wala pang 100 taong gulang na nakaintindi ng 2 o 3 lalim ng isang batas. Walang kakulangan ng mga taong ito sa 10 pangunahing angkan at nangungunang 5 sekta, kaya naman, karamihan sa kanila ay hindi na nagbigay pansin kay Alvin. Sa isang malawak na patio sa Tao Scholar Profound Sect. Ang Tao Scholar Profound Sect ay isang Grade 5 sect at isa sa top 5 sect sa Southern Heaven Territory. Hindi namatay si Alvin sa langit ng Jade Emperor. Nagtagumpay pa nga siyang agawin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit mula sa reincarnated Celestial Emperor na iyon.
Tumaas ang kilay ng isang binata nang matanggap niya ang balita tungkol kay Alvin. Guwapo ang binata. Nakasuot siya ng mahabang puting damit at may hawak na pamaypay. Batay sa kanyang pambihirang tindig at eleganteng kilos, maliwanag na hindi siya isang ordinaryong tao. Ang binata na ito ay si Raisin, isa sa 3 tunay na disipulo sa Tao Scholar Profound Sect. Siya ang pinakabatang tunay na disipulo sa kasaysayan ng Tao Scholar Profound Sect. Matapos matanggap ang balitang ito, nagpadala si Raisin ng mensahe kay Luis, ang anak ng vice leader ng Blood Skull Gang. Luis, narinig mo ba ang balita tungkol kay Alvin? Narinig mo na rin ba yan? Tanong ni Luis. Malinaw na narinig din niya ang balita tungkol kay Alvin. Tama iyan. Kumusta ang lahat sa panig mo? Ayos ka lang ba? Pakisabi naman sa akin kung kailangan mo ng tulong, sabi ni Raisin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ang tatay ko na ang bahala dito. Itutuloy ng Blood Skull Gang ang misyong ito, sabi ni Luis. Isang miyembro mula sa Simplicity Celestial Sect ang umupa sa Blood Skull Gang upang patayin si Alvin, at si Luis ang garantiya ng misyon. Noong una, inakala ng lahat na ito ay magiging isang simpleng misyon lamang. Gayunpaman, nang mawala ng sunod-sunod na mga assassin ng Celestial King ang Blood Skull Gang sa misyon, napagtanto nilang ang misyon ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Natural lamang na hindi natuwa ang mga nakatataas sa Blood Skull Gang sa bagay na ito. Sa ganitong mga sitwasyon, natural lamang na si Luis, ang garantiya ng misyon, ay nasa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, dahil ang kanyang ama ay isang vice leader ng Blood Skull Gang, hindi naging mahirap para sa kanyang ama na tulungan siyang harapin ang bagay na ito. Ang larangan ng digmaan ng kaharian ay ang sangandaan kung saan nagtatagpo ang dalawang kaharian. Lumilitaw lamang ito minsan sa bawat 10,000 taon at tatagal ng 1,000 taon. Ang kasalukuyang realm battlefield ay nabuo dahil sa pagtatagpo sa pagitan ng Divine Offering Land at ng Sanction Land. Sa sandaling ito, ilang dekada na itong bukas. Bumuhos. 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 Gumuho ang ilang matatayog na bundok, nagpalabas ng mga ulap ng alikabok, habang makikita ang dalawang figure na lumilipad ng mataas sa kalangitan. Isa sa mga figure ay pagmamayari ng isang maskuladong lalaki habang ang isa pang figure ay pagmamayari ng isang magandang babaeng nakasuot ng puting damit. Tila walang sugat ang maskuladong lalaki habang may bakas ng dugo ang makikita sa gilid ng bibig ng babaeng nakaputi. Ngumisi ang maskuladong lalaki bago mayabang na sinabi, "Wala kang laban sa akin." Nagngingit-ngit ang ngipin ng magandang babae na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nawawala siya sa kanyang iniisip sa sandaling ito. May bahid ng pag-aatubili na sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, mamamatay ba ako rito ngayon? Hindi. Kung mamamatay ako, ano ang mangyayari kina Sister Megan, Kristen, Vilma, mga magulang ko, at Tio Fang? Kung taglay ko ang lakas mula sa aking nakaraang buhay, hindi ko na siya kailangang katakutin. Sa kasalukuyan, isang hakbang na lang ang kailangan ko para mabawi ang aking dating lakas. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, ang isang hakbang na iyon ay parang isang malaking bangin. Habang siya ay nalulumbay, ang kanyang blood chi ay biglang tumaas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, gulat na napasigaw ang maskuladong lalaki, "Ikaw ba ay inapo ng Reed clan sa Divine Offering Land? Kamag-anak mo ba si Joshua? Pamilyar ka ba sa pangatlo kong tiyuhin?" Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng dilag. Kasabay nito, unti-unting humupa ang kanyang blood chi. Siya ang pangatlong tiyuhin mo. Nanlaki ang mga mata ng maskuladong lalaki nang hindi mahahalata. Bahagyang nabasa niya ang nostalgia sa mukha niya habang inaalala ang nakaraan. Maya-maya, umiling siya at bumantong hininga, 10,000 taon na ang nakalilipas, iniligtas niya ang buhay ko sa Sanction Land. Dahil pamangkin ka niya, hindi kita papatayin. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Nang makabawi ang dilag, nawala na sa paningin ang maskuladong lalaki. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang bumubulong sa sarili, "Hindi ko inaasahan na makakatakas ako ng buo ang buhay ko dahil sa ikatlong tiyuhin."
Ang kagandahan ay walang iba kundi si Kelly na siyang Natalie Reed mula sa Reed clan ng Divine Offering Land noong nakaraang buhay niya. Sa lakas ko ngayon, hindi ako makakapunta ng masyadong malayo sa larangan ng digmaan sa kaharian. Kung ang kalaban ko ay hindi lang isang matal ng kakilala ng ikatlong tiyuhin, malamang ay namatay na ako ngayon. Bumantong hininga si Kelly habang iniisip ang sarili, sobrang nami-miss ko na si Brother Alvin. Maya-maya, tumalikod si Kelly at umalis. Hindi na siya magpapatuloy pa. Tutal, hindi niya maaaring isugal ang kanyang buhay. Marami pa siyang kailangang gawin. Hindi siya dapat mamatay. Ang malalim na mansyon ng Nether ng Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven. Kelly. Biglang naupo si Alvin, nagising mula sa isang bangungot. Basang-basa siya ng malamig na pawis. Noong una, nananaginip siya tungkol sa kataas-taasang makapangyarihan na nagpapakita ng batas ng kalawakan. Gayunpaman, bigla niyang napanaginipan si Kelly na nasa panganib. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang pala ito basta bangungot. Itinuring niya itong bangungot dahil hindi niya alam na malapit na ang kamatayan kay Kelly. Hindi niya alam na dahil sa kataas-taasang powerhouse divinity na naglalaman ng asensya ng isang kataas-taasang powerhouse, ang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay sa langit at lupa, kahit papaano ay nararamdaman niya si Kelly kapag nasa panganib ito. Sa isang kisap mata lang, kalahating buwan na ang lumipas. Natapos na ang mga ranggo, at ang mga nasa gitnang kaharian pa rin ng Southern Heaven Ancient Realm ay inilipat palabas. Si Alvin ang una. Bagamat inaasahan na ito ng mga miyembro ng Profound Nether Mansion, nagkaroon pa rin ng ingay nang makumpirma ang ranggo ni Alvin sa katapusan ng buwan. Dahil dito, ipinahayag ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion sa publiko ang kanyang desisyon na gawing disipulo ng Inner Court si Alvin. Hindi na kinailangang kumuha ng pagsusulit si Alvin para maging disipulo ng Inner Court. Natural lang, walang tumutol dito at hindi rin sila nasiyahan. Dahil sa kaluwalhasyang dala ni Alvin sa Profound Nether Mansion, naisip nila na higit na karapat-dapat si Alvin sa pribilehiyong ito. Sa kabilang banda, ang titulong isang disipulo ng Inner Court ay hindi mahalaga kay Alvin. Ang tanging layunin niya ay maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion upang matamasa niya ang pinakamahusay na cultivation resources. Maaaring hindi niya kailanganin ang tulong ng mansyon upang maunawaan ang batas ng kalawakan dahil taglay niya ang Supreme Powerhouse Divinity, ngunit kung tungkol sa cultivation, kakailanganin niya ang cultivation resources ng mansyon upang lumampas sa yugto ng isang 10-direction Celestial Duke. Ito ay isang mahaba at nakakapagod na proseso upang makalusot kahit na may Divine Crystal at sanga ng Divine Tree of Life upang makatulong sa kanyang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy. May mga mapagkukunan sa Profound Nether Mansion tulad ng mga tableta na maaaring magpataas ng cultivation base ng isang tao. Gayunpaman, napakabihira ng mga ito. Kadalasan, tanging ang mga pangunahing disipulo lamang ng mansyon ang nabibigyan ng pagkakataong makuha ang mga mahahalagang bagay na ito. Matapos kong maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang mga Celestial Pills at Celestial Fruits na ito. Kung ganoon, ang posisyon ng Imperial Tutor ay kasing taas ng sinabi ni Old Chi. Nang magbukas ang gitnang kaharian Southern Heaven Ancient Realm sa bagong buwan, nakapasok lamang si Alvin sa pamamagitan ng transporting formation sa ari-arian ng Profound Nether Mansion pagkalipas ng 3 araw. 3,174. Senior Alvin. Isang grupo ng mga disipulo ng Profound Nether Mansion ang magalang na bumati kay Alvin nang lumitaw siya sa base ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bahagyang tumango si Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha bilang tugon sa pagbati bago siya naghanda na umalis sa base. Nakakalungkot na hindi makakaharap ni Alvin si Tiara ng Marshall Battle Mansion at makipagsanib puwersa sa kanya. Kung hindi, pareho silang maaaring maghintay sa labas ng base ng Asher Green Mansion dahil hindi kapantay ni Wooji ang kanilang dalawa kung magsanib puwersa sila, malakas na hinaing ng isang disipulo ng Profound Nether Mansion bago umalis si Alvin sa base ng mansyon. Sa nakalipas na ilang taon, 3 beses nang naghintay si Wooji sa labas ng aming base. Walang nang-ahas na umalis sa base sa 3 pagkakataong iyon, singit ng isa pang disipulo.
Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, itinuturing na isang pampublikong provokasyon ang maghintay sa labas ng base ng isa pang Grade 6 Celestial Mansion. Gayunpaman, ito ay isang normal na pangyayari sa pagitan ng mga Grade 6 Celestial Mansion na magkaaway pa noong una. Si Wuji, isang pangunahing disipulo mula sa Azure Green Mansion, ay isa sa 6 na pinakamalakas na 10-direction Celestial Duke sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa tuwing matutuklasan niya ang lokasyon ng base ng Profound Nether Mansion, sinisikap niyang maghintay sa labas ng base ng Profound Nether Mansion. Walang kalaban-laban sa kanya ang mga disipulo ng Profound Nether Mansion kaya't maaari lamang silang manatili sa base ng may takot tuwing naghihintay siya sa labas ng kanilang base. Si Alvin, na malapit nang umalis sa base ng Profound Nether Mansion, ay natigilan ng marinig ang usapan sa kanyang paligid. Lumingon siya sa mga disipulong nagsalita at nagtanong, alam niyo ba kung saan matatagpuan ang base ng Azure Green Mansion ngayong buwan? Senior Alvin, isa sa mga kaibigan ko ay muntik nang mamatay kahapon malapit sa base ng Azure Green Mansion. Mabuti na lang at nadurage niya ang kanyang accumulative point jade sa tamang oras at nakatakas. Alam niya ang lokasyon ng base ng Azure Green Mansion. Hindi mahirap hanapin, mabilis na sagot ng disipulong unang nagsalita, nakakalungkot na wala sa amin ang kasing bilis ni Tiara. Kung hindi, matutulungan ka namin. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, nasaan ang base ng Azure Green Mansion. Ipakita mo sa akin ang daan. Senior Alvin, alam naming malakas ka, pero ang Azure Green Mansion ay may Wuji. Babala ng isang disipulo kay Alvin, si Wuji ay kasing lakas ni Johan ng Red Leaves Mansion. Tama. Senior Alvin, ang Azure Green Mansion ay hindi katulad ng Fireglaze Mansion. Si Joven ang pinakamalakas na 10-direction Celestial Duke ng Fireglaze Mansion. Si Wuji ay mas malakas kaysa kay Joven, sabi ng isa pang disipulo. Si Wuji ay kasing lakas ni Johan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang sa akin kung saan ang base ng Azure Green Mansion. Nang makita ang determinasyon ni Alvin na alamin ang lokasyon ng base ng Azure Green Mansion, tanging sa kanya lamang maipapakita ng mga disipulo ang lokasyon. Salamat. Matapos pasalamatan ni Alvin ang mga disipulo, nawala siya ng walang bakas. Nag-aalalang nagtanong ang isa sa mga disipulo, sa tingin mo ba ay maghihintay si Senior Alvin sa labas ng base ng Azure Green Mansion? Sa palagay ko ay hindi. Kahit malakas si Senior Alvin, sa palagay ko ay hindi siya kasing lakas ni Wuji. Hindi makabubuting maghintay siya sa labas ng base ng Azure Green Mansion maliban kung makakahanap siya ng makakatrabaho, sagot ng isa pang disipulo. Nanatiling tahimik ang iba pang mga disipulo ng Profound Nether Mansion ngunit tumango bilang pagsang-ayon. Karamihan sa kanila ay inakala na maghahanap si Alvin ng makakasama bago tumungo sa base ng Azure Green Mansion. Habang lumilipas ang araw, ang ranggo ni Alvin ay bumuti ng husto. Kasabay nito, lumabas din ang pangalan ni Wuji sa scoreboard. Si Wuji mula sa Azure Green Mansion ay pumasok na sa gitnang kaharian. Mas mabilis pa ang pag-unlad ni Wuji kaysa kay Alvin. Pagkatapos lamang ng isang araw, nalampasan na niya si Alvin sa scoreboard. Natural lamang na hindi ito alam ni Alvin na pag-alagala sa gitnang kaharian. Tumatango siya sa mga disipulo ng Profound Nether Mansion tuwing makakasalubong niya sila at aalisin ang mga iyon mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions. Hanggang ngayon, 2 disipulo na lang ang kanyang nakasalamuha mula sa Azure Green Mansion. Isa sa kanila ang naalis lamang habang ang isa naman ay napatay. Ito ay dahil balak patayin ng disipulong namatay si Alvin nang makilala niya si Alvin. Natural lamang na hindi hahayaan ni Alvin na makawala ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Samantala, natuklasan ni Tiara ng Martial Battle Mansion na nakapasok na si Alvin sa top 10 bago pa man siya makapasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Alvin. Kung magkikita tayo, sana ay magsanib puwersa tayong muli. Gayunpaman, napakalawak ng gitnang kaharian kaya malabong magkita tayo. Alam ni Tiara na maliit ang tsansa na makasalubong niya muli si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang mga tao mula sa iba pang mga Grade 6 Celestial Mansions na natanggal ni Alvin.
Napakalakas talaga ni Alvin ng Profound Nether Mansion. Muntik na niya akong mapatay bago pa ako makareact. Kung hindi niya ako pinatawad, malamang ay namatay na ako. Dati ay nagdududa ako sa kakayahan ni Alvin, pero ngayon ay talagang kumbinsido na ako. Hindi ba't sabi nila ang kakayahan niya ay kapantay ng mga second tier 10 direction celestial dock sa Middle Realm? Ang bilis ko ay tiyak na kasama sa mga nasa second tier, pero malinaw na mas mabilis siya kaysa sa akin. Hindi naging madali para sa akin ang makapasok sa top 20, pero nawala ang lahat dahil kay Alvin. Sa oras na ito, maraming tao ang namangha sa lakas ni Alvin. Nagsimula silang mag-isip na si Alvin ay kasing lakas ng 6 na pinakamalakas na 10 direction celestial dock sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm kahit hindi sila nakipagsanib puwersa kay Tiara. Sa ika-6 na araw, pumasok si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, nasa ika-7 pwesto na siya na may 383 puntos. Hindi inaasahan, sa araw na ito, bumalik siya sa base ng Profound Nether Mansion. Senior Alvin, binabati kita sa ika-7 pwesto sa scoreboard. Binabati kita, Senior Alvin. Binati agad si Alvin ng mga disipulo sa base ng Profound Nether Mansion pagkakita nila sa kanya. Di nagtagal, nakita nila siyang papasok sa transporting formation at paalis sa base. Pagkaalis niya, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Mukhang hindi nakipagtulungan si Senior Alvin kahit kanino, pero kaya pa rin niyang magranggo sa ika-7 pwesto. Kahanga-hanga. Gayunpaman, kulang siya sa karanasan kumpara sa 6 na pinakamalakas na 10 direction celestial dock sa Middle Realm. Kung hindi, mas mataas ang ranggo niya. Ang karanasan ay naipon sa paglipas ng panahon. Si Senior Alvin ay mahusay na nagpakita ng husay sa ngayon. Walang nakakaalam kung bakit biglang umalis si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Natural lang na nakuha niya ang atensyon ng lahat nang lumitaw siya sa transporting formation sa isa sa mga lugar sa estate ng Profound Nether Mansion. Nanatiling walang pakialam si Alvin sa mausisa nilang tingin habang lumingon siya sa scoreboard. Napangiti siya ng mapait habang iniisip, si Johan ay nasa ika-3 pwesto, at si Wooji ay nasa ika-2 pwesto. Panahon na para kumilos. Kung hindi, baka bumalik na siya sa base ng Azure Green Mansion bago pa ako magkaroon ng pagkakataong kumilos. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, bumalik si Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa isang kisap-mata lamang. Ang mga disipulo sa lugar ng transporting formation ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong batiin siya bago siya umalis muli. Isang araw pagkatapos. Sa wakas. Ang base ng Azure Green Mansion. Matapos sundin ang mga tagubaylang ibinigay sa kanya ng isa sa mga disipulo ng Profound Nether Mansion, sa wakas ay nakarating siya sa base ng Azure Green Mansion. Hindi na siya nag-abalang magtago at lantaran na lumapit sa base ng Azure Green Mansion. Sa sandaling ito, 2 disipulo ng Azure Green Mansion ang nagkataong lumabas ng kanilang base. Ugong. Isang kulay abong sinag ng espada ang lumabas mula sa isang spatial tier at tumungo sa mahahalagang bahagi ng 2 disipulo ng Azure Green Mansion bago pa man sila makareact. Swoosh! Swoosh! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng 2 disipulo ng Azure Green Mansion. Hindi man lang nila makita ang taong umatake sa kanila. Kumabog ng malakas ang kanilang mga dibdib nang mapagtanto nilang mamamatay na sana sila kung hindi sila pinatawad ng taong umatake sa kanila. Swoosh! Susmariosep! Nag-teleport si Alvin at lumitaw sa harap ng 2 takot na disipulo ng Azure Green Mansion. Bumalik ka sa iyong base o mamatay ka, walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatitig sa 2 disipulo ng Azure Green Mansion. Di Alvin. Muling nagbago ang ekspresyon ng 2 disipulo ng Azure Green Mansion nang makita nila ang identity token na nakasabit sa baywang ni Alvin at marinig ang mga nagbabantang salita nito. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagmamadaling bumalik sa kanilang base. Bagamat hindi nagsalita ng malakas si Alvin, ang kanyang mga salita ay malinaw na naiparating sa mga nasa base ng Azure Green Mansion. Dahil dito, alam ng mga disipulo ng Azure Green Mansion sa base ang presensya ni Alvin sa labas ng kanilang base. 3,175. Lumilipad si Alvin sa ere at walang pakialam na tumingin sa base ng Azure Green Mansion.
Sa kabaligtaran, ang grupo ng mga disipulo ng Azure Green Mansion sa base ay mukhang malungkot. Marami sa kanila ang nakulong sa base ngayon dahil hindi sila makaalis sa kanilang base dahil kay Alvin. Isa sa mga disipulo ng Azure Green Mansion ang nagmura, Mariosep. Paano nalaman ni Alvin ang lokasyon ng ating base? Sumagot ang isang maalam na disipulo, nabalitaan kong napatay ang isang disipulo ng Profound Nether Mansion nang malapit siya sa aming base. Tiyak na ibinunyag ng disipulong iyon ang aming lokasyon. Mariosep. Talaga bang maghihintay dito si Alvin at pipigilan tayong umalis? Ginagaya ba niya si Senior Wooji na naghintay sa labas ng base ng Profound Nether Mansion kanina? Gayahin mo si Senior Wooji. Kalokohan yan. Sa tingin ba niya ay maihahambing siya kay Senior Wooji? Nakakatawa. Kumalat na ang mga balita tungkol kay Alvin na naghihintay sa labas ng ating kampo. Dapat ay nakatanggap na ng balita si Senior Holt tungkol dito. Malamang ay papunta na siya ngayon. Hindi na ako makapaghintay na turuan siya ni Senny na malakas siya dahil lang sa nangunguna siya noong nakaraang buwan. Kaya ba niyang patayin si Johan ng Red Leaves Mansion kung wala ang tulong ni Tiara ng Marshall Battle Mansion? Baka kaya niyang labanan si Senior Holt kung nandito lang si Tiara. Sayang, wala na siyang pag-asa na matalo si Senior Holt ng mag-isa. Natural lang na galit ang grupo ng mga disipulo ng Azure Green Mansion dahil nakulong sila sa base ni Alvin. Sa sandaling ito, paraming disipulo ang lumitaw sa transporting formation sa base ng Azure Green Mansion. Karamihan sa kanila ay pumunta upang manood ng palabas. Matapos umabot sa isang tiyak na bilang ang bilang ng mga disipulo, ang iba pang mga disipulo ay tuluyang pinagbawalang makapasok. Malinaw na pinigilan ng Azure Green Mansion ang kanilang mga miyembro na makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Heaven. Kaya pala si Alvin iyon ng Profound Nether Mansion. Kamangha-mangha. Wala pa talaga siyang 100 taong gulang. Inakala kong chismis lang iyon. Gayunpaman, walang paraan para makapantay niya si Senior Holt. May isang napangisi at nagsabing, sa palagay ko, tatalikod siya at tatakbo agad pagdating ni Senior Holt. Tumakbo. Kaya ba niyang tumakas kay Senior Holt? Si Senior Holt ay kasing bilis ni Tiara. Paano tatakbo si Alvin kung malinaw na mas mabagal siya kaysa kay Tiara? Tama. Kung gusto niyang tumakas, durugin lang niya ang kanyang accumulative point jade para makaalis sa Middle Realm. Sa mga lugar ng transporting formation sa estate ng Azure Green Mansion. Maraming tao ang nagtipon sa sandaling ito. Bakit bawal tayong pumasok? Gusto kong makitang patayin ni Senior Wooji si Alvin. Kahit hindi papatayin ni Senior Wooji si Alvin, gusto kong panoorin si Alvin na durugan ang kanyang accumulative point jade para makatakas mula kay Senior Wooji. Ang tapang-tapang niya maghintay sa labas ng aming base. Saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob? Ang mga disipulo ng Azure Green Mansion na nahuli sa pagdating at hindi pinayagang makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nakapaghintay na lamang habang matamang nakatitig sa scoreboard. Sa kasalukuyan, si Wooji ay nasa ikalawang pwesto na may 522 puntos habang si Alvin ay nasa ikapitong pwesto na may 383 puntos. Matapos matanggal ni Senior Wooji si Alvin, tiyak na makukuha niya ang pinakamataas na pwesto ngayong buwan. Tama iyan. Sa aking palagay, si Alvin ay ipinadala ng kalangitan upang tulungan si Senior Holt na umangat sa tuktok ng scoreboard. Katulad ng ibang miyembro ng Azure Green Mansion, binabantayan din ng mga matataas na opisyal ang scoreboard. Nang matanggap nila ang balita na naghihintay si Alvin sa labas ng kanilang base, agad nilang ipinaalam kay Wooji. Bilang pinakamalakas na 10 Direction Celestial Duke sa Azure Green Mansion, siya lamang ang taong may kakayahang talunin si Alvin. Ang pangalawang pinakamalakas na tao pagkatapos ni Wooji ay nasa top 30 lamang, kaya naman, hindi siya kayang tapatan ni Alvin. Samantala, ang balita tungkol kay Alvin na naghihintay sa labas ng base ng Azure Green Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay kumalat na rin sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions. Naghihintay si Alvin sa labas ng base ng Azure Green Mansion. May ugali ba siyang maghintay sa labas ng base ng mga nasa Grade 6 Celestial Mansions?
Malinaw na sinasadya niyang pumunta roon dahil sa sama ng loob sa pagitan ng Profound Nether Mansion at ng Azure Green Mansion. Bukod dito, ilang beses na rin itong ginawa ni Wooji sa Profound Nether Mansion. Ang Azure Green Mansion ay naiiba sa Fireglaze Mansion. Madaling naharap ni Alvin ang mga disipulo ng Fireglaze Mansion dahil natalo niya si Jovan, ang pinakamalakas na 10-direction Celestial Duke ng Fireglaze Mansions. Gayunpaman, paano maihahambing si Jovan kay Wooji? Tama. Ang lakas ni Wooji ay kapantay ni Johan. Bagamat natalo na ni Alvin si Johan dati, hindi niya ito magagawa kung wala ang tulong ni Tiara. Paano niya planong labanan si Wooji kung wala ang tulong ni Tiara? Malinaw na inakala ng karamihan na hindi kayang tapatan ni Alvin si Wooji. Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Pumunta na ba si Senior Alvin sa base ng Azure Green Mansion? Napakawalang ingat. Hindi ba niya alam ang tungkol kay Wooji ng Azure Green Mansion? Ibang klase si Wooji kumpara kay Jovan ng Fireglaze Mansion. Sana makaalis na siya bago dumating si Wooji. Kung hindi, ang tanging paraan para makatakas siya sa oras na iyon ay durugan ang kanyang accumulative point Jade. Katulad ng mga tao mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions, ang mga tao mula sa Profound Nether Mansion ay hindi nakaramdam ng optimismo tungkol sa pagkakataong manalo ni Alvin. Samantala, nang matanggap ni Marquez ang balita tungkol dito, nagpadala siya ng isang mensahe na puno ng pagmamadali kay Alvin. Nako, anong ginagawa mo? Bilisan mo at umalis ka na sa base ng Azure Green Mansion bago pa mahuli ang lahat. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si Tiara, nakakapasok lang sa gitnang kaharian ilang araw na ang nakalipas, ay nakatanggap din ng balita tungkol dito mula sa isa sa kanyang mga kapatid na babae sa Martial Battle Mansion. Pumunta na ba si Alvin sa base ng Azure Green Mansion? Masyado talaga siyang pabaya. Gayunpaman, kasabay nito, hindi siya ang tipo na magpapabaya. Nangangahulugan ba ito na tiwala siyang matatalo niya si Wooji? Pagkalipas ng halos kalahating oras, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa kanyang mga kapatid na babae na nagsasabi sa kanya ng ruta patungo sa base ng Azure Green Mansion. Natuklasan niya na hindi pala ito kalayuan sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Iniisip ko kung nakarating na si Wooji sa base ng Azure Green Mansion. Matapos matanggap ang lokasyon ng base ng Azure Green Mansion, agad na nagtungo roon si Tiara. Kasabay nito, parami ang mga tao sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na nakaalam tungkol kay Alvin na naghihintay sa labas ng base ng Azure Green Mansion. Bilang resulta, nagsimulang bumuo ng maraming tao sa labas ng base ng Azure Green Mansion. Samantala, si Alvin na nasa itaas ng base ng Azure Green Mansion ay nagtaas ng kilay nang makita ang mga taong nagkukumpulan. Napakaraming tao ang dumating. Habang inililibot niya ang kanyang mga mata sa karamihan ng tao, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ito ay walang iba kundi si George ng Martial Battle Mansion. Nang makita ni George si Alvin na nakatingin sa kanya, tumango siya at ngumiti ng alanganin. Hindi nagtagal at lumitaw si Tiara kasama ang isang grupo ng mga disipulo ng Martial Battle Mansion. Ang kanyang presensya ay agad na nagdulot ng kaunting kaguluhan. Si Tiara yan. Nandito ba siya para makipagtulungan kay Alvin? Malayong mangyari yan. Kung magsasanib puwersa siya para talunin si Wooji ngayon, tiyak na papanagutin siya ng Azure Green Mansion. Tama. Kung mapapatay niya at ni Alvin si Wooji sa ibang lugar, bukod sa base ng Azure Green Mansion, ayos lang. Gayunpaman, tiyak na masasaktan niya ang Azure Green Mansion kung makikipagsanib puwersa siya kay Alvin sa harap ng kanilang base. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, walang sino man, maliban sa mga mula sa Profound Nether Mansion, ang maglalakas loob na tumulong kay Alvin. Gagawin lamang nilang kaaway ang Azure Green Mansion kung tutulungan nila si Alvin ngayon. Samantala, hindi pinansin ni Tiara ang usapan sa kanyang paligid. Sa halip, nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Kailangan mo ba ng tulong? Junior Sister Tiara. Sigaw ni George habang lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bagamat hindi niya narinig ang boses ni Tiara, alam niyang plano nitong tulungan si Alvin batay sa tingin nito sa mga mata. Hindi na kailangan yan. Nagulat si Alvin sa boses ni Tiara.
Nang lumingon siya para tignan ito, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Medyo naantig siya sa alok nitong tulungan siya. Bagamat nagtulungan sila noong nakaraang buwan, isa lamang itong relasyon sa negosyo, na pinapatakbo ng kapwa-benepisyo. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na isusugal nito ang pag-aaway sa Asher Green Mansion para sa kanya. May tiwala ka ba? Tanong ni Tiara. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Dahil dito, kumakbang paatras si Tiara. Nakahinga ng maluwag si George nang makita ito. Mga 15 minuto ang lumipas. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Alvin. Malinaw na ang taong nagsalita ay gumagalaw ng napakabilis. Pagkarinig ng boses, agad na nagliwanag ang mga mata ng mga disipulo ng Asher Green Mansion sa base. Senior Wooji. 3,176. Boses ito ni Wooji. Nandito na si Wooji. Agad na sumigaw ang ilang tao sa karamihan na nakakilala sa boses ni Wooji. Sa isang iglap lamang, isang figure na nakasuot ng mahabang itim na roba ang lumitaw sa harap ng lahat. Siya ay gwapo at may pares ng matatalim na mata. Sa isang iglap lamang, lumitaw siya sa itaas ng base ng Asher Green Mansion, sa tapat ni Alvin. Malamig niyang tiningnan si Alvin at nagtanong, "Ikaw si Alvin?" "Wooji." Gumanti si Alvin ng tingin kay Wooji. Mabilis na sumigla ang kanyang diwa sa sandaling ito. Simula nang makuha niya ang Supreme Powerhouse Divinity, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Hindi na siya ang dating taong pumasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm noong nakaraang buwan. Dahil sa kanyang mga kamakailang pagbuti kaya't buong kumpiyansa siyang naghintay sa labas ng base ng Asher Green Mansion. Gusto niyang makaipon ng mas maraming puntos dito. Nang umalis siya sa Middle Realm para tingnan ang scoreboard, nakita niya na si Wooji ay nakaipon ng 513 puntos at nasa ikalawang pwesto. Bukod doon, gusto niyang labanan si Wooji para masubukan ang kanyang pinahusay na lakas. Mas mabuting hilingin mo na lang na lumabas kung sino man ang nakasabay mo. Ikaw lang ang walang laban sa akin. Ngumiti si Wooji kay Alvin nang may pagkairita. Bagamat hindi pa niya nakakausap si Johan, nalaman niya mula sa isang disipulo ng Asher Green Mansion Inner Court ang tungkol sa lakas at kahinaan ni Alvin. Kaya naman, alam niyang matindi ang atake ni Alvin, ngunit mabagal ang kanyang bilis. Wala akong katulong. Ako lang ngayon, magaan na sabi ni Alvin, hindi pa nga tayo nag-away, hindi ba't sa tingin mo ay masyadong maaga pa para maghinala kang wala akong laban para sa iyo? Ikaw lang. Lumalim ang ngiti ni Wooji habang kumislap ang hangering pumatay sa kanyang mga mata. Mukhang pumunta ka rito para maghanap ng kamatayan ngayon. Depende kung kaya mo akong patayin. Malamig na kumislap ang mga matang naniningkit ni Alvin nang makita niya ang balak pumatay sa mga mata ni Wooji. Dahil dito, napagdesisyonan niyang huwag nang magpigil pa sa nalalapit niyang laban kay Wooji. Ngumisi si Wooji. 10 hininga na lang ang kailangan ko para mapatay ka. Pagkasabi niya noon, ang mahaba at itim niyang roba ay lumipad sa ere habang may berdeng enerhiyang lumabas sa katawan niya. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng hangin. Swoosh! Tila kumikislap ang kanyang katawan habang sumusugod siya patungo kay Alvin, nag-iiwan ng mga imaheng parang naiwan sa kanyang likuran. Ugong! 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 Kasabay nito, isang pader ng mga talim ng hangin ang humampas din patungo kay Alvin. Napakabilis ni Wooji kaya't hindi mahuli ng karamihan sa mga taong naroon ang kanyang mga galaw. Napakabilis niya. Siguro naunawaan na ni Wooji ang lahat ng lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Kung hindi, imposibleng maging ganito kabilis siya. Nabalitaan ko lang kung gaano siya kalakas, pero ngayon ko lang siya nakitang lumaban. Dahil kay Alvin, sa wakas ay nagkaroon na ako ng pagkakataong makita si Wooji na lumaban. Ang mga disipulo mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions na nagtipon sa labas ng base ng Asher Green Mansion ay namangha sa bilis ni Wooji. Sila ay namangha. Batay sa kanyang bilis, hindi mahirap sabihin na naunawaan niya ang lahat ng lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Parang mas mabilis pa si Wooji kaysa kay Tiara. Higit sa lahat, parang kahit si Johan ay medyo mas mabagal kaysa sa kanya, naisip ni Alvin sa sarili.
Si Wooji ang may pinakamabilis na bilis sa lahat ng mga kalaban na nakasalubong niya sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Alam ni Alvin na kung nakilala niya si Wooji noong nakaraang buwan, hindi niya mapipigilan si Wooji kahit sa tulong ni Tiara. Ang batas ng hangin ay hindi lamang kilala sa bilis nito, kundi kilala rin ito sa mga pag-atake nito. Sa makatuwid, hindi mapipigilan ni Tiara si Wooji. Ito ang kalamangan na wala kay Johan na nakaintindi sa batas ng pagkawasak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mas mahina si Johan kaysa kay Wooji. Sina Wooji at Johan ay parehong may kani-kanilang kalakasan at kahinaan. Maraming beses nang naglaban ang dalawa noon, ngunit ang kanilang mga laban ay palaging nauuwi sa tabla. Nang malapit na si Wooji sa kanya, nawala si Alvin sa kanyang kinatatayuan at muling lumitaw mga 100 metro ang layo. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita ito. Ito ang unang beses na nakita nila ang teleportation DPT ng Batas ng Kalawakan. Ang Batas ng Kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas at kilalang mahirap intindihin. Sa Southern Heaven Territory, kakaunti lamang ang mga taong nakakaintindi sa Batas ng Kalawakan. Kahit noon, ang Space Elemental DPT at iba pang lalim lamang ang kanilang naunawaan mula sa Batas ng Kalawakan. Ang mga nakaintindi sa teleportation DPT ng Batas ng Kalawakan ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix. Ang lalim ng teleportasyon. Ito ang batas ng teleportation DPT ng Kalawakan. Walang bakas ng mga galaw niya. Talagang nag-teleport siya. Ang teleportation profundity ay nagbibigay daan sa isang tao na gumalaw sa kalawakan. Natural lamang na walang bakas ng paggalaw. Samantala, napangisi si Wooji. Hindi na siya nagulat na ginamit ni Alvin ang teleportation profundity. Nag-iba siya ng direksyon at muling sumugod kay Alvin. Muli, nag-iwan siya ng mga imahe sa likuran niya habang mas mabilis siyang gumagalaw. Ilang pulgada na lang ang layo ni Wooji kay Alvin nang muling mag-teleport palayo si Alvin. Pinagpawisan ng malamig ang mga tao nang makita nila kung gaano kalapit ang pagbangga ng dalawang kalaban. Isang disipulo mula sa isang celestial mansion na nasa ika-6 na baitang ang nagsabi, tunay ngang kahanga-hanga ang teleportation profundity na Batas ng Kalawakan. Gayunpaman, hindi ito maaaring gamitin ng sunod-sunod. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at mahuli ni Wooji si Alvin. Sa katunayan, sa aking palagay, mahuhuli ni Wooji si Alvin bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Alvin na gamitin ang teleportation profundity sa ikatlong pagkakataon. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang tawa ni Wooji. 2 paghinga na ang lumipas. Gusto kong makita kung paano mo maiiwasan ang susunod kong atake. Napukaw ng mga salita ni Wooji ang atensyon ng mga disipulo ng Azure Green Mansion sa base. Tuwang-tuwa silang naghiyawan at hiniling na patayin niya si Alvin. Halata na umaapaw ang kanilang tiwala kay Wooji. Senior Wooji, patayin mo siya. Senior Wooji, patayin si Alvin. 3 hininga na lang ang kailangan ni Senior Holt para mapatay si Alvin. Swoosh! 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 Patuloy na nag-iwan ng mga imahe si Wooji habang tinatahak niya ang kalangitan patungo kay Alvin na lumitaw 100 metro ang layo. Sa sandaling ito, karamihan sa mga taong naroon sa pinangyarihan, kasama na si Wooji, ay siguradong hindi makakatakas si Alvin mula kay Wooji sa pagkakataong ito. Gayunpaman, katulad ng kanina, bago pa man umabot ang atake ni Wooji, nawala muli si Alvin sa kanyang kinatatayuan. Imposible. Biglang natigilan si Wooji. Sa wakas ay nagpakita ng mga bitek ang kanyang walang pakialam na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niyang muling lumitaw si Alvin 50 metro ang layo sa halip na 100 metro. Sandaling natigilan ang mga tao at nawala ng imak bago sila nagsimulang maghiyawan. Ito ang batas ng lalim ng transportasyon sa kalawakan. Naunawaan na ni Alvin ang batas ng transportation DPT ng kalawakan. Dahil sa kanyang cultivation base, kasama ang kanyang pag-unawa sa teleportation profundity at transportation profundity ng Batas ng Kalawakan, si Alvin ay walang dodang bahagi ng First Tier 10 Direction Celestial Dock sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kung pag-uusapan ng bilis, kapantay niya si Tiara. Akala ko nakipagtulungan siya kay Tiara noong nakaraang buwan dahil sa bilis nito. Pero,
Parang kasing bilis, o halos kasing bilis niya rin ito. Siguro, nakipagtulungan siya sa kanya dahil kailangan niya ng tutulong sa kanya na pigilan ang kanyang mga kalaban. Kailan pa niya naunawaan ang Transportation DPT? Gulat na gulat din si Tiara. Alam na alam niya na si Alvin ay mayroon lamang pangunahing kaalaman sa batas ng Transportation DPT ng Kalawakan noong nakaraang buwan. Kung hindi, madali niya sana itong natanggal matapos niyang matanggal si George noong nakaraang buwan. Mukhang naunawaan na niya ang Transportation Profundity bago pumasok sa Middle Realm ngayong buwan. Hindi nakakapagtaka na napakatapang niyang maghintay sa labas ng base ng Azure Green Mansion. Bumantong hininga si George. Dahil 2 beses siyang natalo ni Alvin, walang nakakaalam ng lakas ni Alvin gaya niya. Tila alam na niya ang resulta ng labanan habang bumubulong siya sa sarili, kahit na naunawaan na niya ang Transportation Profundity, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Wuji. Kung hindi siya makakatakas ngayon, sandali na lang bago siya maabyutin ni Wuji. Gayunpaman, natatakot ako na bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Wuji na makahabol, hindi niya makakayanan ang mga atake ni Alvin. 3,177. Ang kakayahan ni Johan sa pag-intindi ay kapantay ni Wuji. Bagamat mas mabagal si Johan kaysa kay Wuji sa bilis, mas mahina naman si Wuji kaysa kay Johan sa ibang aspeto. Dati, hayagang sinabi ni Johan na ang kanyang open sa ibong kapangyarihan ay mas mababa kaysa kay Alvin at ang open sa ibong kapangyarihan ni Alvin ay walang kapantay sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na si Wuji ay hindi kayang tapatan ni Alvin sa isang direktang labanan. Maaaring nagkaroon sana ng pagkakataon si Wuji na talunin si Alvin gamit ang kanyang bilis bago pa man naunawaan ni Alvin ang batas ng Transportation DPT sa Kalawakan. Sayang, ngayong naunawaan na ni Alvin ang Transportation DPT sa pinakasimpleng yugto, wala nang pagkakataon si Wuji na talunin si Alvin kahit na mas mabilis pa ito ng kaunti kay Alvin. Bale wala na ang pagkakaiba ng kanilang bilis ngayon. Sus Mariosep. Naunawaan na niya ang batas ng Transportation DPT ng Kalawakan. Mura ni Wuji sa loob habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sama ng loob. Dahil sa pagbubunyag na ito, alam niyang hindi siya ang makakalaban ni Alvin. Natalo na siya sa labanang ito. Kailangan ko nang bumalik sa base. Bagamat labis na nag-aalangan si Wuji na bumalik sa base ng Azure Green Mansion, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Tutal, alam niyang bibigyan lang niya si Alvin ng pagkakataong talunin siya kung hindi siya babalik sa base ng mansyon. Swoosh! Pabalik na sana si Wuji sa base ng Azure Green Mansion nang biglang lumitaw sa harap niya ang isang lilang figure at humarang sa kanyang daan. Hindi na kailangang sabihin pa, ang lilang figure ay walang iba kundi si Alvin na kakagamit lang ng Teleportation Profundity para pigilan si Wuji sa pag-alis. Tumingin si Alvin kay Wuji at pangungutya na sinabi, anong problema? Hindi ba't sinabi mong papatayin mo ako? Huwag mong sabihing sinusubukan mong tumakas ngayon. Pagkatapos magsalita ni Alvin, umalangaw-ngaw ang tawanan sa hangin. Isang grupo ng mga disipulo ng Profound Nether Mansion ang lumapit upang panoorin ang palabas. Noong una, hindi sila kumpiyansa na matatalo ni Alvin si Wuji. Gayunpaman, matapos mapanood ang kamakailang pangyayari na nagpapatunay sa lakas ni Alvin, marami sa kanila ang nakaramdam ng muling sigla. Ang ilan sa kanila ay nagsimula pang kutsain si Wuji. Wuji, hindi ba't sinabi mong gusto mong patayin si Senior Brother Alvin? Anong nangyari? Bakit mo sinusubukang tumakas pabalik sa base ng Azure Green Mansion? Wuji, biro mo. Ang Senior Brother Alvin ng ating Profound Nether Mansion ang pinakamalakas. Kahit si Wuji ay kailangang umikot at tumakbo kapag naharap si Senior Brother Alvin. Sa kabaligtaran, isang malungkot na kapaligiran ang bumalot sa mga disipulo ng Azure Green Mansion. Ilan sa mga may kaalaman ay alam na ang resulta ng labanan nang makita nila si Alvin na ginagamit ang batas ng Kalawakan na Transportation Profundity. Sa kabilang banda, ang natitirang karamihan sa mga disipulo ng Azure Green Mansion ay nadismaya lamang dahil natapos na ang palabas nang makita nilang sinusubukang bumalik ni Wuji sa base ng Azure Green Mansion. Ang totoo, karamihan sa mga disipulo ng Azure Green Mansion ay pumunta lamang para manood ng palabas.
Tutal, ang laban sa pagitan ng pangunahing disipulo ng kanilang mansyon, si Wooji, at ni Alvin ng Profound Nether Mansion ay tiyak na magiging kapana-panabik. Sabik silang mapanood ang pagkatalo ni Wooji kay Alvin. Sa kasamaang palad, hindi lamang nabigo si Wooji na talunin si Alvin, kundi napilitan ding tumakas si Wooji. Paano sila hindi madidismaya? Tara na. Tara na. Walang interesanteng makikita rito. Hindi ko talaga inaasahan na si Alvin ng Profound Nether Mansion ay magiging ganito kalakas na kahit si Senior Brother Holt ay hindi kayang tapatan siya. Mayroon bang sino man sa gitnang kaharian na may kakayahang talunin si Alvin ngayon? Kahit si Senior Brother Wooji ay napilitang tumakas. Sa tingin ko ang iba pang 5 pinakamalakas na 10 Direction Celestial Dogs ay hindi mas mabilis kaysa kay Alvin, tama ba? Maaaring makatakas si Senior Brother Holt, ngunit ang iba pang 5 ay maaaring hindi makatakas mula kay Alvin, tama ba? Ang paglitaw ni Alvin ay lubos na nakagambala sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang kaharian. Tama. Maliban na lang kung napakaswerte niya, siguradong sa kanya na ang pinakamataas na pwesto sa scoreboard. Medyo malungkot ang ekspresyon ng mga disipulo ng Azure Green Mansion habang nagbubulungan sila. Marami sa kanila ang umalis pa sa gitnang kaharian. Samantala, balik sa mga lokasyon ng transporting formation sa estate ng Azure Green Mansion. Napukaw ng atensyon ng lahat ang atensyon ng mga disipulong bumalik. Natuwa ang mga dating hindi nakapasok. Ngayong may mga taong umaalis na, inakala nilang mabibigyan sila ng pagkakataong makapasok sa gitnang kaharian. May paparating. Ibig sabihin ba nito ay makakapasok na ako sa gitnang kaharian? Gusto kong pumasok. Gusto kong pumasok. Umiling ang grupo ng mga disipulo na bumalik mula sa gitnang kaharian nang marinig nila ang iba na naghihiyawan na pumasok sa gitnang kaharian. Papasok sa gitnang kaharian. Plano ba ninyong lahat na pumasok sa gitnang kaharian para makita kung paano mapahiya ang ating Azure Green Mansion? Walang saysay ang pumasok ngayon. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako nag-abalang pumasok sa gitnang kaharian. Nakakahiya naman. Ang mga disipulo ng Azure Green Mansion na hindi pinayagang makapasok sa Middle Realm ay natural na nalitaw nang marinig nila ang mga salitang ito. Nakakahiya. Nakakahiya. Anong nangyari? Hindi pa ba dumarating si Senior Brother Holt sa ating base? Pagkatapos, ikinwento ng grupo ng mga disipulo na kararating lang mula sa gitnang kaharian ang nangyari, na nag-iwan sa iba na gulat na gulat. Si Wooji, isang pangunahing disipulo ng Azure Green Mansion, na kanilang pinagkakatiwalaang kayang talunin si Alvin, ay napilitang tumakas. Nakakahiya talaga. Hindi ako papasok sa gitnang kaharian. Nakakadismaya talaga. Hindi ako papasok ng maayos. Hindi lamang naging maasim ang ekspresyon ng mga disipulo, kundi maging ang mga matatanda ay hindi rin mukhang maganda. Kung kahit si Wooji ay hindi kayang talunin si Alvin, mayroon bang sino man sa Azure Green Mansion na may kakayahang talunin si Alvin? Nakatadhana na hindi magiging maganda ang performance ng Azure Green Mansion sa Middle Realm ng Southern Heaven Realm ngayong buwan. Mabuti na lang at umakyat na sa pangalawang pwesto si Senior Brother Holt ngayong buwan. Kahit na mapilitan siyang tumakas, mapapanatili pa rin niya ang kanyang ranggo ngayong buwan. Pagkasabi nito, agad na lumingon ang ilan sa mga disipulo sa scoreboard na may ginhawa sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, sa isang iglap, nanigas ang kanilang mga ekspresyon nang makita nilang nawawala ang pangalan ni Wooji sa scoreboard habang si Alvin na nasa ika-7 pwesto ay agad na umakyat sa pinakamataas na pwesto. Paano ito posible? Natalo ni Alvin si Senior Brother Holt. Hindi ba't sinabi mong tatakas si Senior Brother Holt? Mas mabilis siya kaysa kay Alvin, di ba? Paano nangyari to? Anong nangyari? Ang pagkawala ni Wooji sa scoreboard, natural lang, ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Tutal, kahit na napilitan siyang tumakas ni Alvin, hindi inaasahan ng mga disipulo at elder ng Azure Green Mansion na matatalo siya ni Alvin. Kahit nakapantay ng bilis ni Alvin si Wooji, kung sakaling maghirap, makakatakas pa rin si Wooji mula kay Alvin, tama ba? Sino ang makapagsasabi sa kanila kung ano ang nangyari? Pabalik sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Mas nagulat pa ang mga disipulo ng Azure Green Mansion sa base ng kanilang mansyon kumpara sa mga nasa estate ng mansyon.
Tutal, hindi lang nila nasaksihan ang pagkatanggal kay Wooji, kundi nasaksihan din nila ang pagkamatay ni Wooji. Bagamat kahanga-hanga ang bilis ni Alvin matapos niyang maunawaan ang dalawang lalim ng paggalaw mula sa batas ng kalawakan, ang Teleportation DPT at ang Transportation DPT, dapat ay mas mabagal pa rin ng kaunti ang kanyang bilis kaysa kay Wooji. Dahil dito, dapat ay nakatakas si Wooji mula kay Alvin. Gayunpaman, nakita nilang lahat si Alvin na lumitaw sa isang iglap sa harap ni Wooji nang tangkain ni Wooji na tumakas. Nakita pa nila ang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala sa mukha ni Wooji bago siya pinatay ni Alvin. Dahil dito, naging malinaw sa mga nanonood na pinipigilan ni Alvin ang kanyang lakas. Ang mga disipulo mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions ay nagulat din nang masaksihan nila ang eksenang ito. Nakakakilabot. 3 beses na ginamit ni Alvin ang cross-dimensional profundity sa paligid ni Wooji at lumikha ng 3 spatial tears bago tumama ang mga sinag ng espada sa bilis na hindi man lang napigilan ni Wooji ang mga ito. Ang paggamit ng cross-dimensional/profundity ng 3 beses ng sunod-sunod. Posible ba iyon kung ang cross-dimensional/profundity ay nasa rudimentary stage pa lang niya naunawaan? Base sa aking kaalaman, 3 beses lang magagawa ng isang tao ang cross-dimensional/profundity at makakalikha ng 3 spatial tears kapag naunawaan na niya ito sa unang yugto. Hindi pa nagdiriwang si Alvin ng kanyang ika-100 kaarawan, ngunit isa na siyang 10 Direction Celestial Duke na nauunawaan ang batas ng kalawakan. Hindi pa iyon sapat na kahanga-hanga, nagawa pa niyang maunawaan ang isa sa mga lalim nito sa unang yugto. Sa sandaling ito, tila nakalimutan na ng lahat ang pagkamatay ni Wooji. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon kay Alvin. Kadalasan, tanging ang mga nakaunawa na ng 9 na lalim mula sa isang batas hanggang sa pinakasimpleng yugto ang magkakaroon ng pagkakataong higit pang maunawaan ang mga lalim hanggang sa unang yugto. Bukod doon, ang karamihan sa mga nakaunawa ng mga lalim hanggang sa unang yugto ay mga Celestial Lord. Bihira nang mangyari para sa isang Celestial King na maunawaan ang isang lalim hanggang sa unang yugto, lalo na ang isang Celestial Duke. Wala pang nakarinig ng isang Celestial Duke na nakaunawa ng isang lalim hanggang sa unang yugto. Ito ay walang katulad sa Southern Heaven Territory. Siguro itinatago ni Alvin ang tunay niyang lakas sa lahat ng oras na ito. Seryoso at may katiyakang sabi ni George, isang disipulo mula sa Marshall Battle Mansion, habang nakatingin kay Alvin na nasa itaas ng base ng Azure Green Mansion na parang isang Diyos. Samantala, si Tiara na nakatayo malapit ay labis ding nagulat. Sa sandaling ito, ang kanyang karaniwang walang ekspresyon na mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala at pagkabigla. Katulad ni George, sigurado siyang itinago ni Alvin ang kanyang tunay na lakas bago ito. Kahit wala ang kanyang tulong, maaari pa rin siyang mauna sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Matatanggap pa rin niya ang pag-unawa nito sa batas ng Transportation Profundity ng kalawakan sa loob ng 2 linggo. Gayunpaman, nahihirapan siyang maniwala na naunawaan na nito ang cross-dimensional/profundity sa unang yugto. Kaya hindi lamang naunawaan ni Alvin ang kahit 7 lalim mula sa batas ng kalawakan, kundi naunawaan din niya ang isa sa mga lalim nito hanggang sa unang yugto. Maraming matalas na tagamasid ang dumating sa parehong conclusion. Sa sandaling ito, isang inner disciple mula sa Hanqing Mansion ang nagsabi, ito pa lang ang 3 beses ni Alvin sa Middle Realm, pero napatay na niya si Wooji. Pagkatapos ng labanang ito, sa palagay ko ay wala nang sino man ang may sapat na lakas ng loob na kalabanan siya sa Middle Realm. 3,178. Naguluhan si Tiara. Hindi niya maiwasang magtanong gamit ang voice transmission, naunawaan mo na ba ang batas ng kalawakan na cross-dimensional/profundity hanggang sa unang yugto? Gamit ang lakas mo, bakit mo pa ako kinailangang makipagsanib puwersa noong nakaraang buwan? Sa kanyang palagay, dahil naunawaan na ni Alvin ang cross-dimensional/profundity hanggang sa unang yugto, madali niyang matatalo ang 6 na pinakamalakas na 10 Direction Celestial Duke sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm nang walang tulong niya kahit na mas mabagal ang kanyang bilis. Kung tutuusin, ang bilis ng atake mula sa cross-dimensional/profundity na naunawaan na hanggang sa unang yugto ay hindi isang bagay na madaling maiiwasan.
Gaya ng nakita kanina, si Wooji ng Azure Green Mansion ay hindi man lang nagkaroon ng oras para gumanti bago siya napatay ng cross-dimensional/profundity. Sa oras na iyon, hindi ko pa ito lubos na nauunawaan, tapat na sagot ni Alvin. Hindi niya kailangang itago ito. Ang tanging bagay na kailangan niyang ihim ay ang Supreme Powerhouse Divinity. Sa totoo lang, kahit na mayroon ng Supreme Powerhouse Divinity, hindi inaasahan ni Alvin mismo na mauunawaan niya ang batas ng kalawakan na cross-dimensional/profundity sa unang yugto sa loob lamang ng maikling panahon. Ayon sa Chaos Divine Flame, ang dahilan nito ay dahil sa Supreme Powerhouse, na iniwan ang Supreme Powerhouse Divinity, dahil sa kahusayan nito sa cross-dimensional/profundity. Hindi tulad ng fundamental profundities, ang pag-unawa sa iba pang mga lalim sa susunod na yugto ay lubos na nakapagpapataas ng lakas ng isang tao. Sa makatuwid, si Alvin na nakaunawa sa cross-dimensional/profundity mula sa rudimentary stage hanggang sa unang yugto ay nakakita ng pagtaas ng kanyang lakas ng ilang beses. Nitong unang yugto mo lang naunawaan ang cross-dimensional/profundity. Bagamat nagulat si Tiara sa revelasyon na ito, hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Alvin. Oo. Tumanggo si Alvin. Paano naman ang iba pang lalim mula sa batas ng kalawakan? Dahil kaya mo nang unawain ang cross-dimensional/profundity hanggang sa unang yugto, malamang ay naunawaan mo na ang lahat ng siyam na lalim mula sa batas ng kalawakan, tama ba? Kasing lakas mo sina Johan, Wooji, at ang iba pa. Hindi mo na kailangang makipagtulungan sa akin. Tanong muli ni Tiara sa pamamagitan ng voice transmission. Malinaw na mapilit siyang makakuha ng mga sagot. Hindi nakapagsalita si Alvin nang makita niya kung gaano ito kamatyaga. Sa huli, ang tanging nasabi niya lang ay, gayunpaman, ang kailangan mo lang malaman ay wala akong lakas para talunin sila ng magsa noong nakaraang buwan. Kung kaya ko lang silang patayin ng mag-isa, hindi sana ako nakipagtulungan sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya sa mga nakapaligid na may nagniningning na mga mata. Nang makita ng mga disipulo mula sa iba't ibang Grade 6 Celestial Mansion si Alvin na nakatingin sa kanila ng may mapang asar na tingin, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Marami sa kanila ang nagtangkang tumakas. Nako, hindi. Swoosh! Nawala si Alvin sa ere bago muling lumitaw sa harap ng ilang disipulo mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions, na pumihil sa kanila sa pagtakas. Nakangiting tanong niya, kailangan ko pa bang kumilos? Hindi maganda ang ekspresyon ng mga disipulong hinaranggan ni Alvin. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na labanan si Alvin. Hindi, ako na lang ang gagawa. Ako rin. Lahat sila ay nagkusa na basagin ang kanilang mga accumulative point jade. Matapos makuha ang mga puntos, hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at tumungo sa kanyang mga susunod na target. Bukod sa mga mula sa Profound Nether Mansion at sa Martial Battle Mansion, lahat ay kanyang target. Dahil ang mga disipulo ng Azure Green Mansion ay nasa base ng kanilang mansyon, ligtas sila mula kay Alvin. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na umalis sa base matapos nilang masaksihan ang pagkamatay ni Wooji. Dahil dito, hindi nagawang alisin ni Alvin ang sinuman sa Azure Green Mansion. Sa una, natakot din ang mga disipulo ng Martial Battle Mansion dahil inakala nilang tatargetin sila ni Alvin. Nakahinga silang lahat ng maluwag nang makita nilang walang balak si Alvin na atakihin sila. Tumingin si George kay Tiara at sinabing may mapait ngiti sa kanyang mukha, Junior Sister Tiara, lahat ng ito ay salamat sa iyo kaya tayo ligtas. Hindi mahirap hulaan kung bakit hindi tinarget ni Alvin ang mga disipulo ng Martial Battle Mansion. Tiyak na isa itong pagpapakita ng mabuting kalooban kay Tiara. Bukod doon, wala nang ibang maisip si George na dahilan kung bakit sila patatawarin ni Alvin. Samantala, ang mga disipulo sa base ng Azure Green Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nagsimulang umalis ng isa-isa sa pamamagitan ng transporting formation sa kanilang base. Pagkatapos bumalik ng mga disipulo ng Azure Green Mansion sa kanilang mansyon, natural lamang na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Wooji sa Azure Green Mansion. Ang mga matataas na opisyal mula sa Azure Green Mansion ay ipinatawag lahat sa isang emergency meeting ng Mansion Master ng Azure Green Mansion hindi nagtagal matapos kumalat ang balita ng pagkamatay ni Wooji. Putok.
Sa sobrang galit ng Mansion Master ng Azure Green Mansion, nabasag niya ang mesa sa harap niya nang ihampas niya ang mga kamay niya sa mesa. Pinatay ni Alvin ng Profound Nether Mansion si Wooji. Mula ngayon, mahihirapan na tayong gumanap ng maayos sa Middle Realm at makakuha ng mga gantimpala mula sa 10 major clans. Kailangang mamatay si Alvin. Huwag mo akong hayaang makasalubong niya. Kung hindi, wawasakin ko siya ng milyon-milyon. Gayun din, ang mga matataas na opisyal ng Azure Green Mansion ay nagalit din. Si Wooji ang pinakanamumukod tanging disipulo ng Azure Green Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ngayong napatay na siya ni Alvin, nawalan na sila ng kanilang pangunahing kakayahan. Walang dodang isa itong malaking kawalan sa mansyon. Bukod pa riyan, ito rin ang unang pagkakataon na dumanas ang Azure Green Mansion ng ganito kalaking kawalan sa kamay ng Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, may nagsabi, umarkila tayo ng isang mamamatay tao para patayin si Alvin. Isa sa mga Vice Mansion Masters ng Azure Green Mansion ang nagsabi sa mahinang boses, mayroon akong kakilala sa Blood Skull Gang. Makipag-ugnayan na sa Blood Skull Gang ngayon. Dahil sa pahintulot ng Mansion Master, hindi nag-aksaya ng oras ang Vice Mansion Master sa pakikipag-ugnayan sa isang mataas na opisyal sa Blood Skull Gang. Gayunpaman, nang matanggap niya ang tugon mula sa Blood Skull Gang, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Natural lang na napansin ng iba ang kakaibang ekspresyon ng Vice Mansion Master. Anong problema? Anong nangyari? Huwag mong sabihin na si Alvin ay may pambihirang pinagmulan at ang Blood Skull Gang ay hindi nangangahas na tanggapin ang trabahong ito. Ang Blood Skull Gang ay isa sa mga nangungunang organisasyon ng mga assassin sa Southern Heaven Territory. Kung hindi nila tatanggapin ang trabahong ito, natatakot ako na ang ibang mga organisasyon ng assassin ay hindi rin maglalakas loob na tanggapin ang trabahong ito. Sa wakas, umiling ang Vice Mansion Master at sinabing, hindi naman sa. Nakausap ko ang kontak ko sa Blood Skull Gang. Sabi niya hindi na natin sila kailangang kunin para sa trabahong ito dahil may nagpatama na kay Alvin. Kaya may nangasar na kay Alvin. Mukhang maraming tao ang nasaktan ni Alvin. May nagsabi ng may pangungutya, mabuti naman kung ganoon. Hindi natin kailangang sayangin ang ating mga celestial crystal. Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Bagamat nagulat din ang mga miyembro ng Profound Nether Mansion, ang kapaligiran sa loob ng estate ay natural na naiiba sa kapaligiran sa estate ng Azure Green Mansion. Pinatay ni Alvin ang Wooji ng Azure Green Mansion. Napakagandang balita niyan. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang araw na ito. Pinatay ni Wooji ang pinsan ko noon. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Saan kaya nanggaling si Senior Brother Darfield? Napakalakas niya na kaya pa niyang patayin si Wooji. May mga bali-balita na hindi lang si Senior Brother Darfield ang nakaintindi sa lahat ng siyam na lalim mula sa batas ng kalawakan, kundi naintindi rin niya ang cross-dimensional/profundity ng batas ng kalawakan hanggang sa unang yugto. Naunawaan niya ang cross-dimensional/profundity hanggang sa unang yugto. Totoo ba iyon? Sa pagkakaalam ko, sa buong kasaysayan ng Southern Heaven Territory, walang sinuman sa ilalim ng yugto ng isang Celestial King ang nakaunawa ng lalim hanggang sa unang yugto. Si Senior Brother Alvin ay gumawa ng kasaysayan. Tuwang-tuwa ang mga elder at disipulo ng Profound Nether Mansion sa balita ng pagkamatay ni Wooji, ngunit naguluhan sila sa lakas ni Alvin. Samantala, ang mga nasa tatlong lokasyon ng transporting formation sa Profound Nether Mansion ay matamang tumingin sa scoreboard habang si Alvin ay umakyat sa unang pwesto na may mahigit 1,000 puntos. Tingnan mo. Nakaipon na naman ng mahigit 1,000 puntos si Senior Brother Alvin. Kamangha-mangha. Tunay na kamangha-mangha. Dahil kayang patayin ni Senior Brother Alvin si Wooji, dapat ay kaya rin niyang patayin ang 5 pang iba. Sigurado akong natanggap na ng 5 10 Direction Celestial Docs na iyon ang balita tungkol sa pagpatay ni Senior Brother Darfield kay Wooji. Dahil dito, malamang na hindi na sila maglalakas loob na labanan si Senior Brother Darfield kung sakaling makaharap nila ito. Kahit sa pinakamalalaki kong panaginip ay hindi ko akalain na ang ating Profound Nether Mansion ay magiging walang talo balang araw sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Heaven. Tunay na namumukod tangi si Senior Brother Alvin.
Natatakot ako na hindi siya magtatagal sa Profound Nether Mansion. Nakamit na ni Senior Brother Alvin ang lahat ng mga gawaing ito bago pa man siya umabot sa edad na 100. Malinaw na nakatadhana siyang makamit ang mas malalaking bagay. Sa aking palagay, hindi magtatagal at magpapadala ang Sullivan clan ng isang tao para sa kanya. Ang mga Grade 6 Celestial Mansion sa Southern Heaven Territory ay nasa ilalim ng kontrol ng isang clan. Ang bawat isa sa 10 major clans ay may kontrol sa 6 na Grade 6 Celestial Mansion. Ang Profound Nether Mansion ay nasa ilalim ng Sullivan clan. Samantala, matapos makatanggap ng mensahe mula sa Mansion Master ng Profound Nether Mansion, dali-daling nagpadala ng mensahe si Marcus kay Alvin na nasa Middle Realm pa rin ng Southern Heaven Ancient Realm. Alvin, dahil nakaipon ka na ng mahigit 1,000 puntos, maaari ka nang umalis sa Middle Realm. Gusto kang makilala ng taong nasa Imperial Tutor Pavilion. Katulad ng lahat, nagulat din si Marcus nang marinig niya ang tungkol sa pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan sa cross-dimensional/profundity sa unang yugto. Medyo nagduda siya at naisip, marahil, na pinalaki lang ang bagay na ito. Kaya naman, plano niyang tanungin si Alvin tungkol sa bagay na ito kapag bumalik na si Alvin sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Dahil sa kaisipang ito, nagpadala muli si Marcus ng isa pang mensahe kay Alvin. Kung talagang naunawaan mo ang cross-dimensional/profundity sa unang yugto, malaki ang posibilidad na tatapusin ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ang pagsusulit ng maaga at direktang gagawin kang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Matapos matanggap ni Alvin ang dalawang mensahe mula kay Marcus, nagtungo siya sa base ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm upang makabalik siya sa ari-arian ng Profound Nether Mansion sa pamamagitan ng transporting formation sa base. Nang makabalik si Alvin sa lupain, lahat ng mga matatanda at disipulo na nakakita sa kanya ay maghihiyawan at babati sa kanya ng masigla. Tutal, isa na siya ngayon sa mga pinakasikat na tao sa Profound Nether Mansion. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at agad na hinanap si Marcus pagkabalik nito. Ihahatid kita roon. Pinangunahan ni Marcus si Alvin papunta sa Imperial Tutor Pavilion pagkakita niya kay Alvin. Habang naglalakbay, hindi na napigilan ni Marcus ang kanyang kuryosidad kaya tinanong niya, "Ikaw? Talaga bang naunawaan mo ang cross-dimensional/profundity sa unang yugto?" 3,179. Oo. Tumango si Alvin bilang tugon sa tanong ni Marcus. Hindi na ito lingid sa kaalaman ng lahat dahil maraming tao mula sa iba't ibang Grade 6 Celestial Mansions ang nakasaksi nito nang patayin niya si Wuji ng Azure Green Mansion. Bagamat inihanda na ni Marcus ang sarili para sa sagot na ito, huminga pa rin siya ng malalim nang kumpirmahin ito ni Alvin. Nagtataka niyang tanong, kailan mo ito naunawaan sa simula? Naaalala kong kinailangan mo pa ring makipagtulungan kay Tiara noong nakaraang buwan upang patayin si Johan ng Red Leaves Mansion. Naunawaan ko ito ilang araw pa lang ang nakalipas bago ako pumasok sa gitnang kaharian, magaan na sagot ni Alvin. Nagsimulang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Marcus nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, paano naman ang iba pang lalim mula sa batas ng kalawakan? Naunawaan mo na ba ang natitirang lalim hanggang sa panimulang yugto? Hindi. Umiling si Alvin. Hindi ko pa rin naiintindihan ang natitirang dalawang lalim mula sa batas ng kalawakan. Sa kasalukuyan, bukod sa Space Elemental Profundity, naunawaan na ni Alvin ang Territory Profundity, ang Restraining Profundity, ang Distortion Profundity, ang Teleportation Profundity, ang Transportation Profundity, at ang Cross-Dimensional/Profundity. 7 sa 9 na lalim ang naunawaan niya mula sa batas ng kalawakan at hindi pa niya nararanasan ang 2 pang lalim. Bukod sa cross-dimensional/profundity na naunawaan na hanggang sa unang yugto, ang natitirang 6 na lalim ay naunawaan na lahat hanggang sa rudimentary stage. Mayroon pa bang 2 lalim na hindi mo pa nauunawaan? Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Marcus. Labis siyang nagulat kaya't agad siyang natigilan nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Alam niya kung bakit nagulat si Marcus. Sa pangkalahatan, bago maunawaan ang isang lalim sa unang yugto, uunahin munang unawain ang lahat ng 9 na lalim mula sa isang batas hanggang sa panimulang yugto.
Ganito ang nangyari sa 9,999 sa 10,000 katao. Ang mga nakakaintindi ng isang lalim sa unang yugto bago maunawaan ang lahat ng siyam na lalim sa panimulang yugto ay napakabihira. Sila ay itinuturing na walang kapantay na mga henyo. Noong una, inakala kong naiintindihan mo lang ang batas ng kalawakan dahil sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Gayunpaman, malinaw na ngayon na ang iyong kakayahang umintindi ay tunay na namumukod tangi. Bulalas ni Marquez. Kilalang kilala ang mahirap unawain na batas ng kalawakan. Iilan lamang ang nagtagumpay sa pag-unawa sa batas ng kalawakan. Sa 10,000 katao na nakaunawa sa batas ng kalawakan, marahil, isang tao lamang ang makakaunawa sa lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa unang yugto bago muna maunawaan ang lahat ng siyam na lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa panimulang yugto. Malinaw na si Alvin ang taong iyon. Bagamat malaki ang naging papel ng Supreme Powerhouse Divinity sa tagumpay ni Alvin na maunawaan ang cross-dimensional/profundity sa unang yugto bago niya maintindihan ang lahat ng siyam na lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa panimulang yugto, malaki rin ang naging papel ng mataas na kakayahan ni Alvin sa pag-unawa. Di nagtagal, dumating sina Marquez at Alvin sa Imperial Tutor Pavilion. Sa pagkakataong ito, naglaho ang illusory formation pagdating nila. Nanatiling tahimik si Marquez. Hindi siya nangahas na magsalita. Nang mawala ang illusory formation, nakita ni Alvin ang isang figure na nakatayo malapit sa kanya at nakatingin sa kanya. Ang figure ay pagmamayari ng isang matangkad at maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na berdeng damit. Mukha siyang maringal at kahanga-hanga kahit hindi niya kailangang subukan. Siya ba ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Sa sandaling ito, si Marquez na nakatayo sa tabi ni Alvin ay yumuko at binati ang lalaking nasa katanghaliang gulang, Lord Mansion Master. Panginoon ng Mansyon. Dahil dito, alam ni Alvin na mali ang kanyang hula. Tumango ang Mansion Master bilang tugon kay Marquez bago lumingon kay Alvin at sinabing may maliit na ngiti sa kanyang mukha, Alvin, magaling ang iyong ginawa sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Tiyak na hindi aapihin ng Profound Nether Mansion. Ngayon, makilala natin ang Grandmaster. Inspector Chi, maaari ka nang umalis. Dagdag ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion bago siya tumalikod para akayin si Alvin palayo. Grandmaster. Natigilan si Alvin. Ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ay malamang na ang Grandmaster ng Lord Mansion Master, sabi ni Marquez kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao sa Mansion Master bago ito umalis. Ang Pavilion Master ba ang Grandmaster ng Mansion Master? Hindi inaasahan ni Alvin na ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ay ang Grandmaster ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Sinundan ni Alvin ang pangunguna ng amo ng mansyon hanggang sa wakas ay nakarating sila sa bakuran ng Imperial Tutor Pavilion. Napakalaki ng bakuran, at kalahati nito ay binubuo ng isang lawa. Sa sandaling ito, isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng sombrerong kawayan ang makikitang nangingisda sa tabi ng lawa. Grandmaster. Yumuko ng may paggalang ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Dinala ko siya rito. Ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang pamangwit pagkatapos magsalita ng Panginoon ng mansyon. Tumayo siya at lumingon kay Alvin ng may matalim na tingin. Nang tumingin sa kanya ang matanda, pakiramdam ni Alvin ay nabunyag ang kanyang mga iniisip sa harap ng matanda. Akala ko mas matatagalan ka bago makapasa sa pagsusulit. Sino ang mag-aakala na lalakas ka ng ganito at matatalo ang lahat ng nasa gitnang kaharian sa loob lamang ng ilang buwan? Bagamat hindi malinaw na nakita ni Alvin ang hitsura ng Pavilion Master dati, alam niyang ang boses ay sa taong kumausap sa kanya noong una siyang bumisita rito. Dahil natalo mo na ang lahat ng nasa gitnang kaharian, ituturing kitang nakapasa sa pagsusulit, sabi ng matanda ng may nagniningning na mga mata, mula ngayon, Alvin, ikaw ang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang aking Profound Nether Mansion ay mayroon ng Imperial Tutor muli. Magbubukas muli ang Imperial Tutor Pavilion. Salamat, Senior. Nagpasalamat si Alvin sa matandang lalaki. Dahil naasahan na niya ito, hindi na siya nagulat.
Pagkatapos, tumingin ang matandang lalaki sa may-ari ng mansyon at sinabing, maaari ka nang umalis. Yumoko muna ang pinuno ng mansyon bago umalis. Sa kasalukuyan, tanging ang matandang lalaki at si Alvin na lamang ang natitira sa malaking bakuran. Noong una tayong nagkita, tinanong na kita kung bakit mo gustong maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion kaya hindi ko na itatanong yan sa'yo, sabi ng matanda. Naalala ni Alvin ang kanyang sagot. Sinabi niya na gusto niyang maging Imperial Tutor upang matamasa niya ang mga mapagkukunan ng cultivation na kasama ng posisyong iyon. Bukod pa riyan, ang Profound Nether Mansion ay isang perpektong tantungan para sa kanya upang lumipat mula sa Southern Heaven Territory patungo sa mas mataas na antas. Dahil sa lakas mo ngayon, wala nang saysay na makapasok ka pa sa gitnang kaharian. Heto na. Ang dalawang celestial fruit na ito ay para sa iyo. Casual na inihagis ng matandang lalaki ang dalawang celestial fruit kay Alvin. Ang isa sa mga celestial fruit ay pula habang ang isa naman ay berde. Ang pulang prutas ay naglalabas ng init habang ang berdeng prutas ay naglalabas ng malamig na hangin. Ito ay instinktong inabot ni Alvin ang mga celestial fruit para suluhin. Nanlaki ang kanyang mga mata ilang sandali matapos niyang matingnan ng mabuti ang mga prutas. Ito ba ang celestial fruit ng Ice King at ang celestial fruit ng Fire King? Marami kang alam para makilala ang mga prutas. Bahagyang nagulat ang matanda na nakilala ni Alvin ang mga prutas. Gayunpaman, mula simula hanggang katapusan, nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Dahil alam mo kung ano ang mga prutas, sigurado akong alam mo rin ang mga epekto nito. Hindi ko na ipapaliwanag ng matagal. Samantala, nahirapan si Alvin na mag-focus sa mga sinabi ng matanda. Nabaling ang kanyang atensyon sa dalawang celestial fruit na nasa kanyang mga kamay. Nabasa lamang ni Alvin ang tungkol sa dalawang celestial fruit na ito sa aklatan ng Simplicity Celestial Sect. Hindi pa niya ito nakita noon. Parehong napakabihirang ang Fire King Celestial Fruit at ang Ice King Celestial Fruit. Ang presyo ng isa sa mga prutas sa black market ay hindi bababa sa halaga ng isang ordinaryong Royal Grade Celestial Weapon. Ang kombinasyon ng Fire King Celestial Fruit at Ice King Celestial Fruit ay malamang na kasing halaga ng isang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Natural lamang ito dahil ang kanilang mga epekto ay kahanga-hanga. Karaniwang kaalaman na habang mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas mahirap itong malampasan. Ang agwat sa pagitan ng mas matataas na yugto ay parang isang malaking bangin. Gayunpaman, kung kakainin ng isang 10 Directions Celestial Duke ang dalawang celestial fruit na ito, agad silang makakalusot at magiging isang one basic Celestial King. Dapat tandaan na may ilang mga tao na nag-cultivate sa buong buhay nila ngunit maaari lamang silang manatili sa yugto ng isang 10 Directions Celestial Duke. Gayunpaman, gamit ang mga celestial fruit na ito, maaari silang maging isang Celestial King. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, tiningnan niya ang matanda at nag-aalangan na nagtanong, Senyor, ibinibigay mo ba talaga ito sa akin? Bakit ko naman ibibigay sa iyo kung hindi naman para sa iyo? Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha matanda nang magsalita ito. Salamat, Senyor. Bagamat alam ni Alvin na maraming benepisyo ang pagiging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng Fire King Celestial Fruit at Ice King Celestial Fruit bilang regalo sa pulong. Tunay ngang napakarangyang regalo ang mga ito para sa pulong. May isa pa akong bagay. May darating mula sa Sullivan Clan sa loob ng ilang araw. Hindi kita maitatago sa oras na iyon, sabi ng matanda habang ang kanyang ekspresyon ay medyo naging seryoso, maipapangako ko sa iyo na tiyak na mas malaki ang iyong kikitain sa pananatili sa Profound Nether Mansion kumpara sa Sullivan Clan. Tiyak, kapag dumating ang tamang panahon, hindi ko hahadlangan ang iyong pag-unlad at pananatilihin kita sa Profound Nether Mansion. Personal kitang dadalhin sa Sullivan Clan. Gamit ang iyong lakas sa oras na iyon, matatanggap mo ang pinakamahusay na pagtrato sa Sullivan Clan. Dahil dyan, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay magtiwala sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.